best-selling voice acting book in the Philippines by the voice master himself, Cholo de Leon Gonzalez. He is the founder of Voice Acting Academy Philippines, first and only voice acting school in the Philippines that produced the most and the top dubbers, voice talents, and writers in the industry of dubbing and voice acting. He is also opening 100 scholarships worth 5,000 pesos each to 100 deserving, aspiring voice talents and dubbers. All you have to do to join is to record a 1-minute video expressing your intent on why you want to be part of this fun learning webinar. Plus, don't forget to show off the voices that you can do after the intent. Use hashtag Gusto Kong Maging Voice Talents, hashtag Voice From Home, and hashtag Basta Voces Creative Voices, and post it on your wall. This is your only chance to take this opportunity to succeed programs and webinars of Creative Voices Productions and the Voice Acting Academy Philippines after May 22, 2020 will not be free anymore. What are you waiting for? Join now. Basta Boses, Creative Voices. All right. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, I want to greet everyone. Magandang mga lakit mga babae ang nasa webinar natin ngayon, mga kaboses. And I would like to greet each and every one of you. Welcome to Audacity 101 voiceover editing webinar by our one and only Creative Voices' very own Sir Mark Mayo. First of all, gusto ko lang introduce ang inyong host. First of all, ako po si Richard Abalos, also known as the Rick Matthews, the host of the Creative Voicer Show every Monday and Wednesday, 7 p.m. And nandito na rin po ang aking very lovely and lively din. So, eto na rin po ang co-host ko po na that is the host of the Voice Talk every Tuesday and Thursday, 7 p.m. Her debut as an event webinar host. Nandito na po mga kaboses si Meme K. Catherine Mataganas. Hi mga kaboses, mga katok, nasanay sa katok. Amateurish, medyo nakita ko yung struggle mo sa pag-intro sa akin. Oo nga, parang nakasanayan ko kasi siya. Napalabli-lively din ako. Yes. Sorry. Dapat sinabi mo na lang yung pinakamaganda. Sunod Yun. change. Yun. Hello mga kaboses, kamusta naman kayo? At alam ko ay excited na kayo sa ating webinar for this afternoon. Unang-una ako nga pala si Meme K. Yes, tama si Papa Rich na mapapanood niyo ako sa Voice Talk. Kasama si Papi K, Sir Christoph Contreras, every Tuesday and Thursday sa VG8 Radio. Ayun, mga kaboses, are you excited na ba? Papa Rich, excited ka na ba? Oh, yes. So, unat sa lahat, kamustahin lang kita, Meme K. How are you to find out for today? Ito, Papa Rich, medyo hindi pa ako nakaka-get over sa last webinar natin kay Sir Danny Serrano, which is free. And ngayon, meron na naman tayong webinar for free ulit. Yes, alam mo ba, naalala ko lang, sabi kasi ni Sir Choi, ina-announce niya to lagi na, sumali na kayo sa webinar kasi free to at yung mga susunod na webinar ay may bayad na. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung free natin. Diba, yes, Papa Rich? Alam niyo ba mga kabosses, we've been having webinars free. Let me quote it again, free webinars ever since the first week of April. It all started with a voice acting project. And after 6 more webinars, nakabuo na kami not just a family, but a community of willing and able and available talents of different skills and abilities. Nabuo ang voice acting project because of the webinars. And this is such a wonderful opportunity. And I'm very excited sa ating mga kabosses na nag-participate today. And speaking, Meme K, parang kamustahin kaya natin yung mga kabosses natin ngayon, tayo, roll call. Sabi ganun. Yeah, go, Papa Rich. So, sige, simulan. Gusto ko yung mga unfamiliar faces natin. Sige, mambulaga tayo So, ito, Miss Apple Maipid, are you there?
Hello, Miss Apple. Hi, sorry, natanggal Hi, yung mic. hello, Miss Apple. Can you show your Hello. lovely face if you can? Yes, wait. Hi. Yon. Hi, Miss Apple. Good afternoon po. Ma'am, how are you to find out? I find out very well. Yon. So, is it your first ever webinar na attendan mo for today? Yes. Okay. So, may I ask, how are you to find out this webinar? Paano mo siya nalaman? Like, how did you discover it? Yes. Na-share po ni JC Garcia. So I worked with him before and we've booked him for events, for hosting events. So he's also a good friend. And I saw him share this webinar online. I did see that it's about Audacity and I edit videos. So that's why I was interested. Wow, okay. So this is the perfect platform, the perfect opportunity for you to learn, di ba? Yes. Ayos, all right. So thank you very much, Miss Apple, for sharing your thoughts. Sino pa ba? Ito, simulan natin kay Christopher Francis Cruz. Sir, Christopher, kamusta po? Hi, Sir Christopher. Ay, sir, sorry, nakamute kayo. Unmute ko po kayo. Hala, sir, hindi namin marinig ang maganda yung boses. Ang ganda pa naman ng mic nyo. And I like the background. Sorry, yan. Hi, hello. Yon! Ayun. How are you to find out, Sir Christopher? Okay naman. Eto, excited. Excited na rin, yes. So, Ganda ng background ni Sir. oh my. Hindi halatang DJ, sir, ah. Oo nga. Paano nyo po, so how did you find out about this online webinar, this online free webinar? Okay, Sir Joey is my friend. He invited me to join this webinar kasi I'm into coaching, iba po pang coaching. So I'm planning, of course, to teach also my students how to record kahit medyo basic siya. Para at least, uso ngayon ang cover, di ba? So, magamit nila to, if ever. Oh, definitely, yeah. Yes. And this webinar is not just for aspiring voiceover artists. Pwede rin siya sa mga video and audio editors kasi. Yes. And Sir Mark Mayo will be able to explain the specifics, pero it's a very helpful tool para to control and create a better sound quality sa inyong mga videos and audios, basically. Yes. That's the sole purpose of this webinar as well. All right, Sir Christopher, maraming salamat po. Yeah, thank you, Sir Christopher. All right, Meme K, ikaw naman na choose one more at random. Ay, gusto ko yan, Papa Rich, no? Kasi alam mo ba, may sasabihin ako sa inyong sekreto, hindi ko kayo nakikita lahat. Dahil I'm using my phone. Oo. Kaya, ikaw ulit ang pipili, Papa Rich. Okay, sige. Okay, totally understand. So ngayon, gusto ko kasi mga bago, yung mga first time kong nakikita. So sige, sino ba dito? Dun. How about Miss Andrea Ray Kuya? Did I get it right? Sorry. Hello? Hala, wala. Nag-ghosting tayo ni Miss Andrea. Hello. Ayan na. Ayun! Maganda. Yes! Hi! Hello! Good afternoon, Miss Andrea. Kamusta po kayo? Good afternoon. Hi, Okay Miss naman. Andrea. All right. Can you show your lovely face for a little bit sa ating mga kaboses? Nakakahiya. Hello. Ayun. Hi! Hello! Very Hi. pretty. Oh. Good afternoon, Madam. Good afternoon. So matanong lang kita, Madam, no, Miss Andrea. How did you find out about this online webinar? Nakita ko lang sa Facebook. Okay. Random post sa newsfeed, no? Random post. Nalimutan ko na kung sino yung nag-post. So, Okay, so ayun. mutual friend. Ang galing. And actually, di ba, may mga karamihan din sa ating mga kaboses, sa ating, those who are part of the voice acting project team, no? Karamihan sa kanila, they just discovered it through Facebook and they realized na it's free and nasa bahay naman tayong lahat, so why not? Why not
join the free webinar. I'm sure they're gonna learn something from that. And lo and behold, not only did they learn something from those webinars, from the past webinars, and actually most of them naging part na siya ng ating team. Yes, So, at gusto mo ba mag-share or magkwento ng iyong journey, Papi K? Ay, Papi K, sorry, no? Papa Rich, medyo may hangover sa voice talk. Ayan, Papa Rich, no, kung paano ka ba nagsimula sa The Voice Acting Project at ngayon nga, di ba, nakikita ka na rin nila sa Creative Voicers Show. Alright, so first of all, maraming salamat, Miss Andrea, for sharing your thoughts. Now, I Thank just you. like to give it briefly because I want to give a brief description of my journey. Basically lang naman kasi I was a part, before the COVID-19, I was a part of an online, not online, sorry, sa studio na kami mismo nag-workshop. So I'm part of the Voice Act Now Batch 2 workshop that was last February. And si Meme K is from Batch 3, if I got it correctly, no? Yes, Voice Act Now, Batch 3. And then we saw an opportunity to create not just webinars, but also online shows. Like we said, nabanggit namin na Creative Voicers Show. So that was the first ever online show that was conducted during the COVID-19 sa Creative Voices. And then we just grew, we just grew as not just a team, a family, but a community. A family. Mm-hmm. Creative Voices is family, basically. So let's proceed muna. Before we start, mga kaboses, I just like to give you a quick rundown of the house rules. Kasi, especially in order to make this webinar as smooth and as organized as we can. So, i-remind ko lang kayo, mga kaboses. So, very basic lang naman. No hassle, no pressure. Just please kindly remain on mute during the webinar on the duration. Pag nagsasalita po si Sir Mark, kindly put your audio on mute. If you want to show your video, that would be lovely. Yung mga magaganda at mga pogi yung mga pagmumukha, sabi ganun eh. Yung inyong lovely faces, please do. We highly encourage that. And of course, if you have any questions, you can either raise your hand or type it in the chat box. Kasi most of the time, or before the webinar ends, there will be a Q&A after the talk. So basically, alam kong marami kayong mga tanong, especially this is a webinar, so lang naman siya. It's a quick run through. So Sir Mark naman will be more than happy to answer those questions. And last but not the least, sana hindi po dumating dito, but we have the right to remove any participant who does not follow the said house rule. So in order to keep this event, like I said, smooth and organized, free-flowing, we would humbly request your participation and your kindness and patience. So yun lang po. So basically, just during the webinar, please keep your microphones on mute, and we would highly appreciate that, mga kaboses. Yes. All And right. Papa Rich, may nakita akong question sa ating chat box. Yes. Can you read it? A break. Oh, that's an interesting question. So yes. Pwede nating actually, yeah, you can take naman a quick bathroom break. Pero kung if ever si Sir Mark Mayo, if he decides na magpa-break din in between the webinars, he would be more than happy to do that as well. So naman may mga gaps naman in between, most of that I would assume. So yeah, feel free naman to take to go to the call of nature if needed. Basically. Yes. Di naman kami maninita eh. Actually, Papa Rich, i-share ko lang. Ayan. So, i-share ko lang, guys, no? Kasi nakailang webinars na din kami. And, ayan nga, naging participants kami ni Papa Rich sa ilang webinars ng Creative Voices Productions. At alam nyo ba, minsan, dinadala ko yung phone ko kasi nga phone lang yung gamit ko. So, dinadala ko yung phone ko wherever, halimbawa, kailangan ko kumuha ng tubig. So, dinadala ko siya kasi nga ayoko ma-miss yung ilang parts ng webinar. Pero, wag kayong mag-alala kasi we're live on Facebook. Yes. Mapapanood nyo yung replay sa ating We have a Facebook replay. page. Thank you for reminding me that. Facebook group. Yeah. There's a groups, Yes. exclusive, basically. Very exclusive live sa ating groups. All right.
So what else do we need to tackle? Basically, so I just want to, before we start as well, eto na po, itatry ko ng i-flex ang ating wonderful, esteemed speaker for today. So, sino nga ba si Sir Mark John Mayo, mga kaboses? Tama ba? Mayo or Mayo? sorry. Correct me if I'm wrong, Sir Mark. Basically, Sir Mark Mayo is the current sound engineer of CreativSounds Studios and one of the tech personnel of Creative Voices Productions. Using his 5-year experience as a technical staff in TV production, he contributed in the assembly of the audio equipment in CreativSounds. He's also a product of VoiceWorks Batch 46, which makes him a trained voiceover artist and has been in the industry for a couple of years. During those years, he has worked with a variety of voiceover artists from newbies to seasoned veterans. So well-rounded po si Sir Mark. Students in Audacity 101 will learn not only about the basics of Audacity software, but also the basics of handling DAWs in general. They will also be more knowledgeable about voiceover industry since they will learn the basics about its other side, namely the audio editing and mixing. So narito na po mga kaboses ang behind the scenes work. So if you see most of the time yung pagboboses, yung pag-voice over with the scripts and everything, this is the technical work. And this is also just as important as producing the voice mismo. And that is why we are so happy, so excited to introduce to you mga kaboses, one of our very own. And I've worked with Sir Mark a couple of times already, and I can say he's a very, very, very seasoned, very knowledgeable about this. So without further ado, mga kaboses, matanong ko muna kayo. Gusto ko lang i-hype up Memeke, no? Hype up muna natin. Excited na ba kayo? Unmute ko muna. Pwede silang mag-unmute, Papa Rich. Sige. Are you guys excited for this? Yes! All right, mute. Yeah, all right. Okay, Thank you. now, Ang bilis ng... Papa Rich, parang na-mute ka din, no? sorry. Ayun. So once again, without further ado, ito na talaga yun mga kaboses. Andito na po si Sir Mark Mayo! Yan. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon para po sa Audacity 101, kung saan po malalaman nyo ang basics ng Audacity na isang free software na pwede nyo pong ma-download anytime. Maraming salamat po ulit sa the voice acting team, sa team po ni Kuya Richard and friends. At lalong-lalo na po sa nag-iisang voice master ng Pilipinas, si Ginoong Pocholo de Leon Gonzales. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po magiging possible itong webinar na po. Now, to begin po, i-share ko lang po itong aking screen. Yan. Okay, welcome to Audacity 101. Kasi sinunahan, in-introduce na po ni Kuya Richard. Yun lang po. Dito lang po yung making background po sa akin. Nabanggit na rin po niya yung background ko sa VO and sa tech side. And so hindi ko na po bibigyan ng further explanation yun. And some of the people that I've worked with are si Kuya Mon Gualvez, si Miss Kathleen, Miss Kat Sone, si Miss Lilia, si Ate B. Bakit siya? Ano din? Ito. Bakit meron to? Okay po. And
Hi, this is Kathleen of Voiceover Flowers. What it's like to work with Mark Mayo. You know what, so umpisa akala ko seryoso siya at suplado. But nung nakilala ko na siya, I realized, ganun pala talaga siya. No, kidding aside, seryoso kasi siya the moment na pumasok na kayo sa recording studio. Seryoso siya, but accommodating at the same time. Kasi he accommodates your questions when it comes sa technical details ng project. You know, he's very knowledgeable sa trabaho niya. The moment na I show him the project details, the client's project details, he knows right away what to do with it and how to deliver it professionally. Another good thing, he's not just a sound engineer, he's also a voiceover artist, which makes him a total package. Alam mo yun, yung papasok ka ng studio, you record your voiceover. He's not there just to record your voiceover alone. He's also there as a friend and as a director to help you and guide you to work and sound at your best. Yeah. Kaya naman everyone's happy and client is happy whenever I complete a project with Kuya Mark Mayo. Ayan. Kaya naman Kuya Mark, cheers to more projects. Stay safe and I look forward to working with you again. See you again soon. Hi, my name is Liliana Bowie, and people know me as Bee, and I'm a partner artist for Creative Voices Productions. I love working with Mark Mayo as our sound engineer because he's very, very light to work with. That's guaranteed. He is also very patient, as well as he is just always persistent. So those are the top 3 things that I love about working with Mark. And for sure, you're going to have fun too. Ayan, maraming salamat po sa kanilang mga testimony. Now, bago po tayo magsimula, mag-set lang po tayo na expectation. Setting up expectations po muna, and as much as possible po, na ang gamit po natin ngayon ay desktop PC or laptop para po makapag-follow along po tayo during the demonstrations po. At siyempre po magkakaroon din po tayo ng time para may apply po natin yung ating natutunan while I'm here. Okay po. So from my point of view po, ang majority po sa atin ay naka-attend na po ng previous 2 webinars, namely yung the first webinar for voice acting and another for the technical details kung paano mag-set up ng sarili mong studio, because these webinars build on top of each other para magkaroon ng magandang pundasyon yung ating knowledge about sa paggawa ng mga voiceovers. Each one contributing to the other. Hindi ka mag-voiceover na ayos kung ang equipment mo, hindi ka makapagpasa ng matinong sample, o hindi ka makapag-record ng malinis na audio kung hindi ka marunong mag-set up ng sarili mong studio, yung acoustic treatment and all that stuff. At hindi ka rin at kahit or another example would be meron ka ngang maganda yung acoustic treatment mo, pero hindi ka marunong hindi ka pa ganun, hindi mo pa gamay ang practices at execution kung paano tamang pagbasa ng script, pati yung delivery. At syempre po, it's a very useful skill to have as a voice actor, as a voice artist. Anything that involves voice, na marunong kang mag-handle ng mga digital audio workstations. Now, this webinar is an attempt to bridge all those ideas together, na maging mas flexible tayo as a voice artist, voiceover professionals, and also and also what you'll learn, yung basics ng Audacity, mula sa setup, sa configuration, saan ito download, ano ba yung ibig sabihin ng DAW, ano pa itong mga terms na ito, hindi ko naintindihan. Lahat yun
tuturo ko dito ngayon during the seminar. And basically, umiikot lang po sa tatlong phases yung ating webinar ngayon. Una po ay ang theory. First phase po ay theory, kung saan po i-explain ko po ang mga concepts. Kung saan po i-explain ko sa inyo mga concepts na kailangan matutunan. At ano pong kahalagahan ng mga yon. Second po ay demonstration. Yung phase ng demonstration phase. Kung saan po makikita nyo po on my screen kung paano siya gawin. And then third po is yung application. Ngayon, typically po sa mga webinars po, nagsishare ng information. Pero to give it my own twist, bigyan ko po, may iba naman po yung format. During the webinar po, may nakalaan po tayong time para hayaan ko po kayong i-explore yung mismong software, mag-raise po ng questions, at gagawin ko po magagawa ko pa ang makakaya ko para po masagot po sila while I'm here. So, hindi lang po nasa learning process, nandun din po tayo sa application para po mas maging holistic po yung approach natin. Okay po? Cool. Now, ang matututunan nyo po dito ngayon ay hindi lang po applicable sa Audacity. Applicable siya sa kung paano, ang general idea niya ay kung paano i-expose ang mga newbies, ang mga newbies sa voiceover sa mga digital audio workstations or DAWs in the market. And we're going to start off with the free option, which is Audacity. And then, pwede nyo po siyang i-apply sa ibang, pwede po, translatable po siya into other DAWs, which we will see later on. And, why hold this webinar? Why hold this webinar? I mean, with the current situation po, dati po ang setting po dito sa voiceover industry, kalimitan ay pag na-arrange na yung project, may schedule na ng recording, pupunta kayo sa studio, doon kayo magre-record and everything. Pero ngayon, dahil sa current situation, na limited lang po yung pwede nating puntahan, or meron po sinusunod na guidelines. Ito po yung attempt namin para maibsan po yung ganong maibsan po yung ganong situation na kung saan hindi na kahit matuto po at least magkaroon po tayo ng idea kung ano po nangyayari after ma-record yung voiceovers at bago sila i-submit sa mga clients. At the same time, yun nga, may educate, and then afterwards, maging flexible po ang ating mga voice artists as a whole. Okay. So una po, what is a DAW? Okay, put it simply. Yan po, kung katulad po na nakikita nyo sa screen, ang DAW or Digital Audio Workstation, yan, electronic device or application software used for recording, editing, producing audio files. Now, mostly po, ang nakikita nyo po ngayon tatlo ay hindi naman siguro top 3. Pero ilan po sa mga commonly known na sa ngayon po sa definition ng DAW, magpo-focus po tayo sa application software. Ngayon, ito po nakikita nyo ngayon yung Avid Pro Tools, Adobe Audition, Audacity. Yan po ang ilan sa mga commonly known na DAWs sa market. Lalo na po ang Pro Tools, yan po ang software na gamit po ng mga professionals. Sumunod po ang Audition. At syempre po sa mga individuals na gusto matuto ng audio editing and audio recording, nandun po, meron po tayong Audacity, which is the free version. Now,
Okay, so bago po tayo mag-proceed sa setup, konting idea lang po, ang Audacity po ay isang free audio editing software na maaari po siyang i-download mula sa internet. Wala po kayong babayaran. Hindi lang po siya free of cost, as in hindi lang po siya free of cost. Free siya, isa siyang free software, free as in freedom, wherein pwede mong buksan yung inner workings ng software, tignan mo yung code, kung may nakita ka improvement na gusto mong gawin, pwede mo siyang i-apply, at pwede mo siyang i-share sa iba. Much like the operating system, the Linux operating system. Yun. So, kung ano yung license na ginagamit ng Linux para mag-distribute ng kanyang operating system for free, yun din po ang license na gamit ng Audacity. Kaya siya pwedeng ma-download ng libre. Okay po. And then we'll move on to the setup po. Na demonstrate ko po sa inyo. Mag-open po muna tayo ng browser. Ayan. Share. Okay, sa ating browser po, open po tayo ng tab. Type po natin ang audacityteam.org. Ang steps po na ito po ay, ang gagawin po natin ay i-download po natin. Download and installation po siya basically. Yan. Nag-load na po siya, makikita niyo po dito. Ito po yung home screen ng Audacity, yung website. Andito po lahat. Pero sa ngayon po, mag-focus po muna tayo dito sa button na to, which is the download Audacity button. So, makikita niyo available po siya for the 3 major operating systems na ginagamit. Na available sa market, Windows, Mac OS, excuse me, and Linux. Siyempre po, and then click on the Audacity for Windows 10. And then kapag nandito na po tayo, hanapin po natin yung Audacity 2.4.1 installer. Click po natin yun. And then dito po idadalhin po tayo sa file sharing site ng Audacity. And then click lang natin ito, Audacity Windows Installer. Ano po natin siya dito. Then that's it. Ito na po yung file. And irarun na natin siya. We'll proceed with the installation. Run the file. Okay. You want to allow this app to make changes to your device? Yes. Select setup language. Okay. Setup wizard. Just click next. Then here is the information. Yan. So, tulad po na explain ko kanina, Audacity is free software. You may use it for personal, commercial, or educational purpose. Yeah. So libre talaga siya. Wala tayong binayaran or anything. Wala rin siyang tinatawag na microtransactions o kung naman. Wala. As in, no cost talaga siya. Libre pag-aralan, libreng install, libreng i-download sa kahit ilang computer. Let's click natin destination. Ito, okay lang. Then, lagyan tayo ng desktop shortcut. Then, install. Pwede ko install. Okay lang yan. At saka na. Okay.
Ulit po tayo. Hanapin po natin yung file. Okay. Install desktop shortcut. Install. Ayan, proceed na installation. Cool. And launch. Ayun. Now, once we're ready, pag nag-go through po yung installation po niya, ito po yung makikita natin, yung splash screen ng Audacity, yung window, welcome to Audacity window, at yung mismong software. Okay, so bago po tayo mag-proceed, bigyan ko po kayo ng time para po mag-proceed with the download po and installation. So, subukan niyo po i-download at i-install po ninyo ang software sa inyong mga computers. If there's any questions po, sabihin niyo lang po sa chat. Okay po, I'll give you around siguro mga 5 to 10 minutes. Ayun. Ano siguro yun? Okay, share. Yan. Yan po. Subukan niyo po na i-install po, i-download po at in-install yung application sa inyong computer po mismo. At if there's any problem po or any question po na mag-arise, i-type niyo lang po sa chat. At i-monitor ko po yung chat. At sagutin ko po yung mga tanong po. Yes. So, ayun mga kaboses, no? Install muna natin yung app. Ayan. So, meron ako nakikita, Sir Mark, no? May mga nagchat-chat na po sa ating chat box. Ang bibilis na lang. Ayan. Okay, Kuya JR. Bro, pare-pareho naman ang setup function sa mga different OS. Yes. Yes po. Oh, cool. Okay. According kay Sir Niedo, Sir Mark, may nabasa akong Okay pa rin po ba gamitin ito, sir? Yeah, 2.3.2 version daw po yung nakuha. Yes po, as long as it works. Okay lang po yan. Pero kung gusto niyo pong i-update yung inyong version po, proceed with the downloaded installation. Okay lang po. Okay po, thank you po, sir. Yes. Bibilis po makeup ng mga students. So siguro, Papa Rich, are you there? Yes, I'm now back. What's up? So, Yeah. Siguro ask natin sila, no? Yeah. Hindi ko kasi nakikita yung yung screen nila, or hindi ko sila nakikita. So siguro, ask natin sila kung nakapag-download na ba sila and ready na sila mag-proceed sa next step Yes. na i-discuss ni Sir Mark. So, if you can, make an okay reaction sa inyong Zoom like this, or thumbs up, 2 thumbs up, so we can proceed. Or if you have any other questions. Looks like itong Yes. si Brian done na raw siya, done downloading na raw siya. Ready na si Sir JP. So, eto na po ba yung latest version 2.3.3 ng Audacity? Ayon po sa ating... Ayon po sa website, ang latest version po ay 2.4. 2.4.1. Okay, so download the 2.4.1. Okay lang din po. Para yun yung pinaka-accurate. So everyone looks like they're done. Mukhang karamihan na sa ating mga ka-bosses may Audacity. So I think we can proceed, Sir Mark Mayo. Pwede na po, no?
thumbs up if you want to, mga kabosses, let's thumbs up if you want to proceed. Thumbs up! All right, mukhang marami naman. Okay, majority wins. All right, let's proceed. Galing. Dito na kagad tayo sa kalagitnaan. Basics. Proceed tayo sa basics. Ngayong Go, Sir ano Mar. natin, installed na siya. Ito pa ata na-share ang aking screen. Oh my. Okay, oh. So kung makikita nyo po dito sa screen, andito po yung mga pangkaraniwang controls po ng for playback, ang pulang red button, ito po yung record button, skip to start of the region, skip to the end of the region, yung square po yung stop, yung play button, yung pause button, at iba pa pong mga tools. Sa ngayon po, ang basics po natin, iikot lang po dito sa 6 na tools na ito. At syempre, makikita nyo rin po dito sa toolbars, monitoring ng levels, and kung anong audio driver po ang gamit, kung anong mic. So ngayon po, ang setup, napakadali na po ng ating setup dito sa Audacity. So ngayon po, hanapin nyo po yung mic icon. Nakita nyo po dito yan. Tapos yung drop-down box po, click nyo po siya. Select nyo lang po kung yung mic na gusto nyo pag-recordan. In this case, gusto mo mag-record sa crisp microphone. Okay, mono lang siya. Speakers, okay lang yan. And then, ayun na yun. Pwede ka na mag-record. Pag pinindot ko itong record button na to or hit the R button, gusto na siya mag-generate ng track. And magre-record. Check. Mic. Test. 1, 2, 3. Ayan na po yan. Nakapag-record na po tayo. Okay po. Ano po ang susunod? Okay, Kuya Mark, ano po susunod na gagawin ngayon nakapag-record na? Okay, good question. Focus po muna tayo sa 6 na tools na ito. Una po ay ang selection tool or selection tool. Kung saan po, pag selected po siya, pag nag-hover po kayo sa isang track, pwede nyo pong mag-select na specific na region ng track. And gusto po, playback po natin to. Check. Mic. Test. 1, 2, 3. Okay po. So, kapag ginamit ko po selection tool, in-highlight ko po yung 1. Click ko po yung play button. Yun na po mag-play kung di po nagkakamali. Check. Ayun. Ano po yun? Kung ano lang po yung selected dun, kung ano lang po yung region na sinelect ninyo, yun lang po maapektuhan ng actions na gagawin ninyo. Move on naman po tayo sa envelope tool. Yan. Pinindot nyo po yan. Papansin nyo po, kakaroon ng magiging envelope yung ating audio track na actually lahat sila. So, pero sa ngayon na nakita nyo ng isa. So para saan to kuya? Ayan, para mag-adjust ng volume ng kada region. So kunwari, gusto kong pahinaan itong check. Itong part ng check. Ayan. Select ko to. Click ako dito ng isa. Kung anong content ko. Hindi ko siya pahinaan. Click and drag para lang mahinaan siya. So, pag pin-layback natin, and magre-record. Kulang pa yan. Sige. Kailangan pa natin. And magre-record. Nakita niyo po dito sa envelope tool, pwede niyo pong baguhin kung gaano kahina o gaano po kalakas ang selected region po na i-adjust niyo. Okay.
Kuya, paano mangyayari kapag ginawa ko to? Paano pag ayaw kong maapektuhan itong second part ng region? Itong second half. Gusto ko lang mahinaan itong isa. Ang gagawin natin. Balik po. Select po natin yan. Ito po tayo. Tapos, ulit natin itong envelope tool. Tapos, click tayo dito. Dito tayo mag-click bago magsimula yung second half ng recording. And, saka natin pwedeng ibaba yung level. Dito nakikita nyo kung ano itong point na to, hanggang dito lang yung limit na hanggang dito lang yung pwedeng maapektuhan ng pag-a-adjust ko dito sa point, sa dalawang points na to nakikita nyo. Pwede ko siyang i-off, going silent completely, o i-adjust yung loud. Pwede ko siyang palaksan ng additional ganyan. Okay na. Let's display back. And okay. So, anong nangyari? Ang nilaksan lang natin na part ay yung first half ng recording, pero hindi pa naapektuhan yung second half. Okay. Saan siya applicable? Sa ngayon, nakikita kapag meron kang part na gusto mong i-adjust yung volume, kunwari ay meron kang podcast o meron kang recording na masyado pala mataas yung level, pwede mong gamitin itong envelope tool para i-minimize yun. Para i-isolate yung part na gusto mong i-adjust and then make the necessary adjustments sa kanyang volume. Fade-ins. Yes po. Tama po yung sinabi ni Uncle Serge. Mga fade-ins and fade-outs for ads. Yeah. Tama po yun. And dito naman po tayo sa doon naman po tayo sa third tool na i-discuss natin. At yun ay ang draw tool or yung F3. Okay. Pag po tayo sa envelope tool, pag pinit po natin F3, automatic na mag-select ang ating draw tool. And para saan siya? Kung gusto nyo na mas specific na pagpapahina ng level, kunyari meron tayong narinig na click. Ang gagawin po natin ay select po natin itong draw tool. Then, for example, sige, itong yan. Tatanggalin ko yung part na to gamit ang draw tool. Gamit ang draw tool. Select ang draw tool and then zoom in. Halos nakasentro pala sila. Yan. Pag na-zoom in nyo po yan, may kita nyo sobrang, pag sinumin nyo po siya ng todo, may kita nyo po yan na yung mga dots. Yan, gamit ang draw tool, pwede po na sila select isa-isa. Ganyan. At i-adjust yung level. Kalimitan po niya pinagagamitan ay mga clicks. Kunwari meron akong mapakinggang click dito sa part na to. Gagawin ko ay pupunta ako select ko yung draw tool and then mag-zoom in ako doon sa region na yon. And then pag nahanap ko na yung font, nahanap ko na yung click, specific na waveform ng click, gagawin ko ay para matanggal siya at the same time hindi maapektuhan yung current na tunog, gagawin ko i-select ko yung draw tool and then afterwards manual na ibababa siya. Pero kalimitan ang clicks lang naman ay isa or dalawang dots lang. Yun. Magnifying symbol po, may plus at minus. Yes po. Yeah. Cool.
Yan. So, may zoom out po tayo. Okay, for the sake of demonstration lang, i-zoom out tayo. Maglalagay ako ng isang lagay yung isang clip. Ayan. Hindi siya makita dyan ngayon, pero kapag lagyan natin ang artificial na clip dyan, kita nyo siya doon sa isang solitary line. Pero kapag ginamit po natin draw tool, tapos nag-zoom in po tayo, pwede pa rin siya drag pababa para po mawala yung. At pagkatapos mag-zoom out po tayo, mag-zoom out, and then para magic, nawala na yung clip. Ayan. So sa next tool naman ay ang zoom tool. Click po natin magnifying icon or press F4. And then, nakita nyo, naging yung cursor natin, naging magnifying glass na mayroong plus symbol. Pag nag-left click po tayo, zoom in siya. So, nag-left click, zoom in na siya. Zoom in. So, paano yung kuya? Napasyado nang malapit to. Gusto ko nang mag-zoom out. Gagawin natin, hold natin. Right click naman yung gagamitin natin. Yan. So, para kung gusto nyo po mag-zoom in o mag-zoom out, i-select lang po pinutin lang po ang F4 para sa zoom tool. At gamitin ng left click para mag-zoom in sa track. At gamitin naman ng right click para mag-zoom out. Kung mapapansin niyo po kung saan po nakatutok ang ating cursor. Excuse me. Kung saan po nakatutok ang ating cursor, doon po siya mag-zoom in. Tulad po nito. Gusto ko mag-zoom in sa dulo. Move po yung cursor dito sa last part ng recording. Then hit left click ng ilang beses. Doon lang sa part na yun mag-zoom siya. Gusto ko naman mag-zoom in dito sa first part ng recording. Ito lang yung magnifying tool. Then i-move ko yung mouse ko sa region na yun. And then left click. Click lang ako ng click hanggang makuha ko na yung gusto kong magnification ng mismong track. Okay, sana po hindi po nagkaroon ng information overload po. Type po sa chat kung nakakasunod pa naman. Yan po. Huwag po kayo mahiya. Okay lang po yan. Nakakasunod pa ba kayo, mga kaboses? Nakakaapat. Chat lang kayo dyan. Ayan, okay naman daw, sir. Sabi nila. Pwede po ba i-multi-select yung mga dots? Okay, good question. Good question, Mr. Tuaso. Okay. Select natin yung... They're sharing a lot of ways to do the zoom in, zoom out. What would be the most recommended one na ginagamit mo? Ay, Kuya Paz. Hello po. Sa ngayon, ang ginagamit ko po ay control click. Para po mapadali ang pag-zoom in at pag-zoom out ng mga tracks, una po ay i-hold nyo po ang control button sa inyong mga keyboard, either left or right. Hold nyo po yung control button. And then, para po sa mga may mouse, ano yung tamang action doon? Yung middle mouse button. Yung scroll wheel, tama. You scroll, hold nyo po yung control button and then scroll up using your mouse para mag-zoom in. And then hold yung control button and then scroll down para mag-zoom out. There you go. That's better. Thank you, sir. You got it, guys. Kaya rin po, Kuya Daniel. Okay po. So, marami kayong option para mag-zoom, para mag-magnify ng tracks. Either gamitin ang zoom tool or yung shortcut na ginawa ko kanina. Yung control,
scroll up and then scroll down para mapadali siya. Yes, and we have a good question here, Sir Mark, no, from Sir Christoph. Sabi niya, ano daw po ba yung difference sa tunog kapag above the line yung wave and kapag below? Okay. Well, sa totoo lang, wala namang pinagkaiba yan halos. Kung makikita nyo dito sa part na to ng track, meron tayong kitang audio levels. And then dito lang. Dito lang. Hindi, siyempre rin yan. Bro, Kuya. just to answer Christoph's question, kasi yung sound talaga consists of up and down. So wala namang, to form a sound, it should be up and down. So siguro yung difference, I don't think there's a difference entirely, but it just goes up and down. Talagang ganun yung sound. Ganun talaga siya mag-form ng wave ng ganun talaga yung tsura ng wave. That's why wave na yung tawag. Sa ngayon, we'll just stick to the basics muna. Kasi pag nag-go deeper pa tayo doon na tayo na papasok yung waveform, frequencies, doon na papasok yung physics. Sa ngayon, ito muna yung dito muna tayong focus. Sana tayo? Find tool, okay. So sa next tool na i-discuss natin ay yung time shift tool. Itong time shift tool, pwede ko siyang magamit para mag-move ng parts ng isang region. So, kunwari, palagyan natin itong recording na to, gusto ko siyang i-isod sa pinakamalayo, sa 30-second mark ng recording. Gagawin ko, nandiyan siya originally. Yun siya originally, i-select ko yung time shift tool. Then, just click and drag hanggang makaabot ako doon sa duration na gusto ko. Sa pwestong gusto kong paglagyan ng region na to. Which in this case ay yung 30-second mark. So kapag inlay natin yung track, tayo sa play. Yan. Hindi siya masasagi ng hindi siya mag-play hanggat niya na maabot dito sa part ng mga region. Okay, now lastly, so last tool, ang multi-tool, F6. Multi-tool, F6. So, ang multi-tool ay, well, basically, ito yung limang tools na diniscuss natin na pinagsama-sama lang. Pinagsama-sama sila sa isang tool. Para hindi na tayo mag-ganyan. Pag yun natin ng F6, gusto nating inatong part na to. Lagyan natin tayong fade. Natin fade out dito, pero lagyan natin, gawin natin bang. Palaksan natin itong part na to ng region. So hindi na natin kailangan pa na mula sa selection tool, pupunta ng envelope tool, saka natin gagawin yung actions na yun. Pwede na tayo dumiretso sa multi-tool at gawin yung mga processes na yun. Okay, so yes. Ako. Yan. Ang ginagawa ko, yes po. Pwede nyo pong gamitin yung time shift tool para i-move ang mga region. Yan. Yun po yung mas madali na way. Pero doon pa tayo sa mas madali. Okay. Switching between is it recommended to use, okay, sabi po ni Poro, is it recommended to use the multi-tool instead of switching between the others? Depende sa preferences mo. So, kapag the more na nagamit mo yung Audacity, kakaroon ka ng sarili mong way para mag-handle ng mga audio recordings.
So kung alin yung mas gamay mo, kung mas gusto mo ng multi-tool, subukan mong gamitin. Pero subukan mong gamitin kung mas magiging optimized yung mas magiging efficient yun para sa workflow mo. So bilis ka matatapos, or pwede rin na maging specific ka sa kung specific ka sa gusto mong gawin. So gusto mo lang pwede mong gamitin yung individual tools. From selection to time shift. Okay. So, okay. Hello po, may tanong po ako. Yes po. Kasi yung mga tools ko, I downloaded the latest version, but yung mga tools ko hindi gumagana. Like parang yung nagpapakita lang, parang may stop sign sa cursor. Mm-hmm. Wait. Gumagana na siya. Ang weird. Kanina hindi siya gumagana. Okay, never mind. Never mind. Madalas mangyari sa akin na nagpapatroboshoot. Anywho. Okay, bonus. Bigyan ko yan bonus. So, maliban doon sa 6. So, okay, may nagtanong. Kuya Mark, paano pag gusto kong hatiin sa dalawa yung region? Gusto kong paghiwalayin yung first half ng recording sa second half. So, kunwari, itong part na to. And magre-record. Gusto ko siyang ihiwalay. Gusto ko siyang ilagay sa ika-4 na segundo as itong part na to. Check. Mic. Gusto kong ilagay sa latter half. Gusto ko siyang mag-play after the 9th second ng file, ng track. Anong gagawin ko? Good question. Itong gagawin natin. Una, punta tayong selection tool. And then i-select natin kung saan natin gusto mangyari yung paghahati, yung paghihiwalay. Okay? Yan, kaya dito sa kalagitnaan. Yan. So, select na natin yung point of separation. Ang gagawin natin, punta tayo sa edit menu, and then flip boundaries, and then split. Oh, yun. Ano nangyari? Mas kumpal yung linya. Ngayon, split na siya. Naghiwalay na yung first and second half ng recording. First and second half ng recording. And then, gamitin po natin yung time shift tool para gawin yung gusto natin gawin, which is in this case, i-move natin to na hindi magpe-play ang second half ng recording. Na magpe-play ang second half ng recording after the 9th second ng track. Yan, zoom tayo. Ganyan na siya. Piliin natin siya. Itong space na to, mananatili siyang tahimik. And pwede natin siyang gawin kahit ilang beses. Yan. Merging the audio or overlap. And then cut and paste a separate audio track. So ngayon, okay, so ngayon, na-discuss ko na yung tapos ko na i-demonstrate yung iba't ibang mga tools, pati yung pag-split ng audio, ng region ng audio. Magbibigay ako ng mga 5 to 10 minutes ulit para hayaan ko kayong mag-explore. I-record yung sarili nyo
or maglagay kayo ng audio file dyan, and then just go ahead and explore the different tools of the software. And baka may mga tanong kayo, mga kaboses, no? Siguro, Sir Mark, okay lang ba na magsalita sila kapag may tanong sila ngayon, this time? Okay, so may mga nakikita ako dito. Sir Rich? Papa Rich? Yeah. Anyway, may mga tanong dito, Sir Mark, no? Dito kasi makita sila. So, sige mga kaboses, siguro you can unmute your mic para lang dun sa related na tanong dun sa specific na dinidiscuss ni Sir Mark as of now. Yes, Sir Marco. Hi, Sir Mark. Magandang hapon. Kuya, kamusta? Miss na kita. May tanong lang ako regarding dun sa may discuss mo kanina, yung zoom in, zoom out. Actually, ano to parang request to yung mga ginagamit kong shortcut keys, pwede rin bang ma-share yun dito sa atin? Sa keyboard. Shortcut tools. Oo. Kasi ako parang pabibilisan ako pagka sa keyboard ko ginagawa yung action function. So pag zoom in, para pag mag-zoom out, lagay lang, itapat po yung cursor sa region yung na gusto natin i-magnify, and then hold control, and then scroll up gamit yung mouse. Okay, sige. Tapos zoom out naman, hold control, and then scroll down. Okay. Tapos PPM na lang ito, Sir Mark, pag may ibang tanong. Sige, para walang problema. Kasi medyo advanced yung kaya baka hindi Mukhang frontliner ka ngayon. Mukhang busy ka Mukhang busy ka mag-alala. Grocery day kasi. Okay. Be safe, bro. Be safe. Ingat, kuya. Ingat. Okay, thank you, Sir Mark. Ingat po. Ayun, mga kaboses, baka may mga tanong pa po kayo. Yes, sir. I can't see your name. Paano po ang merging ng audio? Merging ng audio. Okay, so kunwari po, ang tanong po ni Miss Jeng Jeng, pwede po bang mag-merge ng audio or overlap? Pwede po. Una po ay i-select. Pag kung saan mag-merge ng audio, i-select lang natin yung font. Bro, hindi ka na yata naka-share screen. Sorry po. Share screen. Maraming salamat po sa nag-iisang Kuya Danes Serrano. Cool. Yeah. So, sa Audacity, select natin yung track. Gusto natin dikitin itong dalawang region na to. Ganyan. And afterwards, so, okay, kunwari happy na tayo sa ganitong arrangement. Para pagdikit-dikitin natin yan, select natin yung track, then edit, flip boundaries, and then join. Yan. So, makikita nyo, wala na yung mga paghahati nila kanina. Itinatrato na sila ngayong iisang region ng Audacity. And sa overlap, isang way para po gawin yon ay mag-add tayo ng isa pang track, file, the new track. Tracks, add isang mono track, and afterwards,
select natin yung audio. Then, paste dito. Then, overlap. Then, tayo na natin kung rest. Hindi pa, para siya. Rest 1. Yan. Pag happy na po tayo doon, pwede, saan pa natin siya pwedeng i-export. Ay, sorry. Mga pala, nakalimutan ko po. So, sige, patapusin na lang muna. Check na lang po sa chat. Pa-type na lang po kung okay na po sila, kung na-explore na po nila yung iba't ibang mga tools na diniscuss po natin, pa-type naman po sa chat para po makapag-proceed tayo sa iba pang basic functions tulad ng pag-add ng track, at saka pag-save into different files. All right. Before mga kabosses, before you type in all of your questions, alam kong excited kayo magtanong kay Sir Mark. Please do note that try to only ask the questions that are related to the current topic at hand, kasi para din maituro ni Sir Mark baka kasi yung mga tanong nyo ituturo din ni Sir Mark in the future, no? Or in the following topic. So just try to focus at the current situation of the topic for the question so far, and yun lang po. Thank you very much. Multi-select ng mga dots sa draw tool. Tignan natin. So pwedeng precision. Okay, ang tanong ni Kyle Tuason, paano po ba mag-multi-select yung mga dots sa draw tool? Mula po sa aking understanding, ang draw tool po ay para sa precision work, kung saan kailangan natin mag-limit ng specific na kailangan natin i-limit ang specific na form. Ngayon, pag gusto natin select na multiple, kahit gamitin na lang po natin yung selection. Para i-lower yung volume or itaas, yan po tayo papasok sa effects. Punta rin tayo dyan. Abot rin tayo dyan. Relax lang. Chill lang. Sir Mark, yung draw tool din po ba nakakaalis ng mga hiss and fuss and clicks and pops? Ang kalimitan po yung draw tool ay ginagamit para sa mga clicks dahil yun po ay kalimitan mga singular points lang yan na pwede natin ibaba manually. Para po sa mga hisses and fusses, saka sa mga plosives, kailangan po natin gamitan ng effects.
mga guys, siguro bigay pa po tayo ng mga 2 minutes para po mag-explore. Then afterwards, we'll move on with the lesson. Alright, so mga kabosses, how are you guys doing so far? Alam kong marami tayong natututunan kay Sir Mark at the moment. So we still have 2 more minutes to be able to ask some more questions. So feel free para to ensure kasi later on, para sana tuloy-tuloy na ang pag-explain ni Sir Mark. So our program will operate in a very smooth and organized manner. So take this time to ask the question habang may time pa tayo. And so later on, meron din naman tayong mga question and answer portion pagdating ng before the webinar ends. So just to make sure that the program flow is, like I said, organized. Yan. Yes, Papa Rich, no? And yun nga, yung sabi mo, Papa Rich, no? Sana yung mga questions muna natin, mga kaboses, is yung related muna sa tinatakal natin ngayon para tuloy-tuloy tayo. Kasi mamaya, medyo mahaba pa yung ating webinar and discussion. Matatakal din yung mga questions nyo later. Pero right now ba, mga kaboses, nasundan naman ba yung current na diniscuss ni Sir Mark? Sabi po ni JP Mancio, nag-enjoy po ako mag-cut and paste ng audio. Okay, cool. Okay yan. Ang weird na poses ko sa record. Natural yan, bro. Natural yan. Kahit ako nung una Happens to all of us. Kung narinig yung boses sa recording, maninibago ka talaga. Dahil iba yung boses na narinig sa sarili mo kesa doon sa napipick up mo at nare-record mo. Babae po ako, sir. Sorry po. Sorry. JP. Kala ko Jan po, di ba pala? JP, no? Pang lalaki. Nag-assume. Nag-assume po. Assumero po ako. Pasensya na. Okay. Since wala namang ganong questions at nag-enjoy po ang ating Sabi ni Miss Linda, parang hindi ako naririnig. Okay. Correct. Natural po yun. Natural po yun, ma'am. Lahat po kami dumaan dyan sa phase na yan. Hanggang ngayon po, unti-unti pa rin po kami nag-a-adjust. Unti-unti po kaming nag-a-adapt. Tama ba yun? Ano ba yung tamang term? Nasasanay na marinig yung sarili natin po sa recording. Yan. Sarap paglaruan nito. Dito ako gumagawa ng radio dramas. Yun! Ayos. Marunong na pala to si Luis. Sir Luis. Mr. Luis. Cool. Yes. Ayos. Mukhang okay naman na lahat. We'll proceed with the another part of the lesson of today's webinar. Tapos na tayo sa basic tools ng pag-edit and tapos na tayo dito sa basic tools ng pag-edit sa isang singular region. Ngayon papasok naman tayo sa kunwari pag-edit ng a deeper dive on the on audio editing. Okay, now for example, meron na tayong na-record. Shift R there. Tayong ganyan. So, na-record na natin to, pero ang problema natin, gusto natin siyang ilagay sa second track. Paano tayo mag-add ng second track ng pangalawang track, Kuya Mark?
Ang gagawin natin, punta tayo sa tracks. Tracks menu. Then add new, add monotrack. Yan. Then afterwards, pwede natin gamitin yung time shift tool para ilipat yung region na to mula sa unang track papunta sa pangalawang track. At doon tayo mag-proceed na i-manipulate. Pinlay natin siya. Kapag pinlay natin siya, sabay nyo maririnig itong nasa first and second track. Check. Mic niya. Test. 2, 3. Cool. Ayos. Okay, cool. So, kunwari, Kuya Mark, tapos na ako mag-record, tapos ko na rin siyang i-edit. Okay na ako. Gusto ko na siyang i-save. Paano ang gagawin? So, ito yung gagawin natin. Punta muna tayo sa file menu. And then save project. So kunwari hindi pa tayo tapos sa project na to, pwede i-edit pa natin siya in the future. I-click natin ang save project. Save project, Audacity project, yes. Yun yung gusto natin gawin. Click OK. And save natin siya sa directory. Kunwari sa Audacity. And pangalan natin siyang test file. So masasave siya as Audacity project or a .aup file. Na ibig sabihin, Audacity lang ang makakapag-read ng file. At kapag binuksan natin siya, at binuksan natin yung file, ito yung makikita natin. Ito yung makikita natin. First and second tracks. Tapos yung kung ano yung laman nila. Para makita natin, para demonstrate ko sa inyo. Close ko muna to. Ayan, okay. Open ko yung Audacity. Dahil naputol yung share ko ulit yung aking screen. Yan. File. Then open. Then yung test file. So bumalik ulit kung ano yung huling state ng sinave nating file. Yun yung maaabutan natin itsura ng file oras na buksan natin siya sa Audacity. Yan. Kuya Mark, okay siya. Na-save ko na. Kaso nung sinabi ko sa client ko, hindi niya ma-open kasi .aup. Paano natin gagawin? Ang kailangan niya, MP3 file. So, ito gagawin natin. Kapag okay ka na sa recording, balik tayo dun sa file. Then save project. So imbis na save project menu, then imbis na save project yung pipindutin natin, ang i-click natin ay save. Imbis na save project na portion, ang gagawin natin ay export. Punta tayo dun sa export. And then mamimili tayo ng format. So kunwari, balik tayo dun sa situation natin. Kailangan ng client ko ng MP3 file. So, export file as an MP3. And then, pili tayo ng directory niya kung saan siya isa-save. So, kunwari, ilagay natin sa music. Then, test file, MP3. And ito, standard preset. Okay lang kahit yung default muna. And then, hit save. Your tracks will be mixed and exported as one mono file. Yes po. Yun ang gusto natin gawin. Okay. So, edit time metadata tags, artist name. Kuya Mark. Pwede nyo lagyan dito. Pwede nyo itong i-fill. Optional to na i-fill ninyo para sa metadata ng inyong MP3 file. So, kunyari, okay na tayo dyan. Okay. Just click OK dito sa part na to. Then, tapos na. So, kapag na-export na siya. Ano nakabilis? Pag tinignan, share ko lang yun.
Ito na yung music. Yeah. Zoom. Ayan. Ayan. So kapag nung pinuntahan ko yung directory kung saan nakasave yung file, ito yung makita natin, yung test file, contributing artist, yes, Kuya Mark. Kapag okay siya, kapag open natin yung properties, makita natin na dapat yan ay imbis na .aup file, dahil in-export natin siya as an MP3 file, MP3 na yung format niya. Pwede na siyang isend sa inyo. Pwede nyo siyang isend as a voice sample o pwede siyang isend as a voice sample o kaya pwede nyo siyang i-play sa kahit anong player na media player na supported ang .mp3, which is really really common. Ayan. Ibalik ko lang to sa Audacity. Share. Kuya Mark, hindi natanggap na nung client ko yung file, na-play niya na, okay na, pasok na ako sa project. Pero ngayon, ang bilis, di ba? Pero ngayon, kailangan niya na ang reklamo niya, ang labo daw nung ang baba daw ng quality ng audio. Kailangan niya daw .wav naman ngayon. Anong gagawin ko? Ito yung steps. So, ganun ulit. Kung paano ka mag-save ng MP3 file, ang halos ganun din sa WAV file. So, balik tayo dun. Click lang natin yung click lang natin sa file, and then export as WAV file. Yan, same procedure kung paano yung pag-save natin, kung paano yung pag-export natin kanina as MP3. Ayan, cool. Kung ano yung nangyari kanina sa pag-export natin as MP3 file, ganun din yung magiging procedure ninyo sa pag-export ng WAV file. Ang pinagkaiba lang ay yung file types. Imbis na .mp3 yung file na mag-generate, .wav na po siya. Magiging .wav na po siya. Ayan. Okay. So, ganito lang po yung magiging takbo ng ating webinar. Pagkatapos ko pong i-demonstrate, bigyan ko po kayo ng short time para po mag-follow through o follow up or gawin po sa inyong mga desktop PCs or laptops ang mga ginawa ko, ang mga demonstrate ko kanina. And then, during that time, questions po ulit. Siguro mga 5 minutes. 5 to 7 minutes. Okay lang po ba yun, Richard? And Yes, of course. Yes, Sir Mark. Thank you. All the time you need, guys. Pero if you do have any questions, feel free to leave a chat on the comment section. Alam kong marami kayong gustong mga katanungan, but actually, share ko lang na Papa Rich. Kahit wala akong hawak na laptop ngayon sa katabi ko, medyo nasusundan ko yung discussion ni Sir Mark, no? So far, so good, yeah. I'm using Audacity right now as well. Wow. Yun nga lang, ibang iOS. So, ibang version. Iba yung controls. Any questions, mga kaboses? Chat lang kayo. Feel free to unmute pala. You can also unmute yourself. Ayan. So may question tayo kay from Sir Carl Geronimo. Para saan po ba ang WAV file? Actually, siya, no? Mas mataas yung quality niya. Yes po. Yes, Sir Mark. Yes po. Tama po yun. Pinagkaiba po ng WAV file at MP3 file ay yung resolution nila. Kumbaga sa images, ang MP3 file ay mga nasa maliliit na range, maliit na resolution na siya, 360p or 480p. Pero ang for 360p or 480p na commonly na ginagamit sa mga phones, pero madali siyang ma-view, madali mag-load. Samantalang ang WAV file naman po, kaya niya yung malaking resolution po ng audio. Mas malawak po yung frequency range. Mas malawak po yung frequency na pwede nyo i-record.
All in all, mas maganda po yung quality ng audio na narrator. Audio na na-capture pala. Siyempre po, magdedepende rin po yun sa equipment na gamit, sa condition ng boses ng voice artist. Yeah. I think Kuya Mark, si Sir Niedo Mac, may parang kasi may na-miss daw siya, no? Ask ko lang po yung part sa data of artist kung paano ang process. Disconnect daw siya. Data of artist. Okay, yung sa metadata. Yan. So kapag nag-save, file, export, MP3, test file, nakapili na tayo kung saan isa-save. Okay lang yan kasi meron talaga artist na lang natin. Okay. Yeah, metadata. I-fill out nyo lang po yan kung gusto nyo. Gusto nyo i-fill out yan, okay lang. Isa rin po itong way para matrack ang inyong progress. Year 2020. Oo nga. Amazing. Kung matrack ang inyong progress, ito po yung demo reel ko noong 2018. Pwede mo siya i-compare. Yes. Okay na po yan na-fill upan nyo na po ito. Click nyo na po yung okay. And then, ma-export na po yung file. Yeah. Along with the metadata. Alright. Yung log na record. Maganda to, Papa Rich, no? Kasi, Paano po malinis ang kulob na recording? Maraming ways po. Una po, simple na. As always po, magsimula po tayo from the ground up. Pinakamahalaga po ay ang acoustic treatment at soundproofing na bibigyan po and I think Sir Mark, masasagot yan ng ating previous webinar sa Voice from Home webinar. Meron tayong recorded webinar for that, mga kaboses. Pag may mga tanong naman kayo regarding sa ganyan, sa mga kulob na boses, sa mga setup and everything. So, right now, nasa tayo? Audacity 101. And pwede nyo din siya mapanood yung replay niya sa ating Facebook group. Exclusive FB group. Yeah, just message us for more details. Naitakal na yun ni Sir Jeffrey Gusayko, also known as V. Yes. Yes. Sir Mark? Ayun. Yes, sir. Yes po. Sir, question lang po. Sige po, nakikinig po kami. Opo, ano pong standard volume ng mic when recording kapag boses or instrument man? Sa boses po, we keep it at unity. Or dapat, kung meron kang mixer, dapat itapat mo yung knob niya sa 0. Isipin mo nun ay nasa unity na po ang level ng input microphone. Opo. Pag nagre-record po kasi ako, yung siniset ko po yung dito sa mismong Audacity. Yung ito po, yung nandito sa upper right, yung mic volume niya po. Diyan po ako nagsiset. Tama po ba? As much as possible Katabi po nung speaker volume. As much as possible po, mag-a-adjust po tayo sa ating audio interface or mixing. Thank you po. Thank you po. Para mas malinis yung tunog, yung magiging pick up ng recording pag ni-record na natin sa Audacity. Sa mga talk down. Thank you po, Sir Mark. Follow-up, sir, sa previous question. Alright, siguro Ma'am Kay, pwede na rin nating i-post yung link ng Voice from Home webinar dito, no? Para ma-access din ng mga kaboses natin. Yes, Papa Rich. Actually, I asked Miss Michelle. Very good. Yeah. Stay tuned sa chat box. Ipapost na rin po namin yung link. Yan, ito na po. So, ito, I will send you guys the link. So, unat sa lahat, ito yung sa Audacity 101 and popost din natin yung, na-post na pala ni Miss Jeng. So, we will also post Thank you so much. A Voice from Home later on. Siguro, let's wait until a little after the webinar na rin.
Okay, so last na, since meron pa ba tayong time? Kaya pa ba? Yung isa pang couple more minutes. 15. Kaya pa ba 15? 15 minutes per Richard. 50 minutes? 15. 1-5. Yep. Okay. Sige. Yes. Still have 15 minutes, sure. As a bonus po, bibigyan ko po ng additional tip yung ating mga students. Okay, so may lumapit sa akin, Kuya Mark, ang pangit daw nagreklamo yung kliyente ko, ang pangit daw ng recording, ang daming background noise, anong gagawin ko? Yan. Yes. Huwag kang mag-alala, relax, hinga kang malalim, resolve natin yan. Okay? So, una, gawa muna ako ng maingay na rin na track. Pressing ko lang yun. Yeah. Mic, check. 1, 2, 3, 4. Hindi, wag ka boring. Ito na lang. Kumari, ito yung recording niya. Tingnan natin. Yeah. Mic, check. 1, 2, 3. Kung mapapansin nyo, hindi siya katulad ng mga naunang recordings natin na minimal background. So ngayon may maririnig ka na parang yung background noise, yung hiss, yung room tone na tinatawag, noise floor. Okay. Ang gagawin natin, Kuya Mark, paano natin to aalisin? Ito ang gagawin natin. Yung steps. Una, dapat meron tayong ilang seconds sa recording na kung saan ang maririnig lang natin ay ang room tone. Tulad itong first part. So, i-select natin gamit ang selection tool. Select natin siya. Then afterwards, punta tayo sa, click natin yung effect menu. And then hanapin ang noise reduction. Yan. So, may lilitaw na window. Sabi niya, step 1, select a few seconds of just noise. So Audacity knows what to filter out. Okay, kung anong ginawa natin kanina. And then click Get Noise Profile button. So, ang nangyari doon, binigyan natin ng sample si Audacity na kung ano yung noise na dapat natin tanggalin. Then afterwards, balikan natin siya. Then afterwards, i-select natin yung buong region o yung buong track kung kailangan. And then afterwards, click ulit natin yung effect. And then yung noise reduction. And then yung noise reduction ulit. Ayan. So since meron na tayong noise profile, proceed na tayo sa step 2, which is select the audio you want to be filtered. Kung na select natin. And then choose how much noise you want filtered out. And then click OK to reduce the noise. So sa ngayon, itong default levels, okay lang to. Walang problema. Ihayaan mo na natin yung ganyan. Okay lang yan. Walang problema. Then click OK. Kung ano yung noise, nawala na yung noise kanina. So kung ano yung noise profile na binigay natin kay Audacity, ginawa niya yun tinandaan niya yun, and then afterwards, in-scan niya yung buong region na sinelect natin, and then tinanggal niya yung noise, yung noise na sa recording. So kapag ipin-layback natin ang track, ang region na yan, mic, check. 1, 2. Yan. Kung papansin nyo, wala na yung noise. Makakadagdag yan sa overall quality ng inyong recording. Panigurado. Nice.
Alright, yan, malinis. Kung sa basics ng Audacity for voiceovers, I think we've covered most of it. I think that would be it. Kung voiceover po ang gagawin natin ng problema. Lahat po ng basics na na-cover natin ay lubos na matutulungan kayo para sa pag-handle at pag-edit ng inyong mga voiceover projects. Alright, Sir Mark, if you don't Thank mind, you so much, Sir Mark. play ulit yung na noise reduction na na sound para lang marinig ng mga kaboses. Yan. So itong region na to, yung inalisan ko ng noise. Yes. Ipak natin. Yeah. Mic, check. 1, 2, 3. Yeah. Okay, i-click ko lang yung i-undo ko lang siya para mabalik yung dati. Yan. Okay. So, nakita nyo na yung clear difference ng noise. Playback ulit. Yeah. Mic, check. My goodness. 1. Ang laki ng pinagkaiba. So, talagang malaking tulong yan. Kahit ako ginamit ko rin yan. Okay. Talagang work. Isa siya sa mga essentials para sa mga voiceovers. Alright, Sir Mark, meron pong follow-up question si Sir Jojo Glenn Mondehar about sa normal mic volume. Saan daw ma-adjust if you are using USB mic? Ay, magandang tanong yan. Sakto. Because I'm using USB mic myself. Well, kalimitan niyan, kapag USB mic, meron niyang manual na pag-adjust ng volume, kalimitan makikita. Ang mic, kung sa ATR 2500, meron siyang dalawang button doon para i-adjust yung volume. Yan, tulad na nakikita niyo doon sa mic ni Kuya Richard. Ayun. Hindi ka naka-share screen, Sir Mark. Yes, I know. Ay, akala ko may pinaan. Ayun, mga kaboses, baka meron pa kayo mga tanong? Feel free to ask as many questions as you can kay Sir Mark. Mag-share lang sa kanila ng mga tricks for VO na malaking naitulong sa akin, kundi pati na rin sa mga kasama ko mga voiceover artists, voice actors, So, una, get it right in the recording. Ano ibig sabihin nun? Dapat recording pa lang, plakado na. Wag kayong umasa sa post-processing ng audio dahil una, ito yung prime example nun. So, kunwari, nag-record ako ng isang project. Then afterwards, nung pinlayback ko siya, may mali akong line. May nalimutan akong line. May mali akong line. May mali akong intonation. So, imbis na i-record ko na lang siya ulit, ang ginawa ko, hindi na ako sa audio record, sa audio post-process ng audio, edit ko siya sa Audacity o kung sa Adobe Audition. Then afterwards, saka ko siya sinend sa client. Then
few hours pagkatapos nun, binalikan ako agad ng client. Sabi niya, bakit parang hindi natural? Ang pangit. Ang pangit, no, sinend mo sa akin. Anong nangyari? Hindi natural yung tunog. Kasi nga, hindi ko siya, hindi naging pulido yung gawa ko from recording. So dapat, hanggat maaari, recording pa lang, na lahat ng issue na pwedeng mag-arise, kunyari sa pronunciation, sa delivery ng material, dapat sa recording pa lang tapos na. Tapos na. At sa recording pa lang, okay na, pulido na yung gawa. Para pagdating sa audio editing, sa post-process ng audio, mas kukunti na lang yung gagawin ng audio editor ninyo, mas magiging mabilis at magaan yung trabaho. At syempre, kung nangyari yun, mas magiging refined yung end product. At ang resulta nun, syempre, mas magiging masaya si client. Yes. So, hanggat maaari, recording pa lang, palakado na, pulido na yung kung ano man yung dapat yung i-record. Kung boses man yan, Foley, narration, dapat recording pa lang okay na. So, pangalawa, soundproofing and acoustic treatment is key. Yan. Napaka-importante din yan dahil yan ang magsisilbing foundation ng inyong recording. Dahil kung kahit anong galing, kahit anong ganda ng delivery nyo sa inyong mga voiceovers or narration of podcast, kung may dumadaang tricycle sa likod ninyo o kaya maraming tumitilaok na manok sa background ninyo na ang hirap-hirap alisin o kaya yung mga kapitbahay ninyo na walang tigil sa pagtugtog ng karaoke, hindi pa rin magiging mababa pa rin yung quality ng recording. So dapat soundproofing, dapat mag-pay attention kayo sa soundproofing and acoustic treatment ng inyong recording booth. At lahat ng yan, magkakaroon sila ng access, no? Tama? Magkakaroon ba sila ng link? Yes, Sir Mark, mga kaboses. Pwede kayo mag-join sa ating FB group. Yan, magkakaroon po kayo ng access sa FB group po malalaman niyo po kung paano po yung tamang process, kung paano po yung tamang way para ma-set up po yung inyong booth na hanggat maaari ma-minimize yung unwanted na noise sa recording. Avoid clipping at all costs. At pangatlo, avoid clipping at all costs. Ano po yung clipping? Yan po yung tawag kapag masyado pong malakas sobrang lakas po ng boses na na-pick up ng mic, hindi na po nag-reach out na po, umabot na po siya sa maximum volume ng recording. Mangyayari po doon, pag gano'n na nangyari, mangyayari po doon ay magiging distorted na po yung tunog, hindi na po magiging malinaw yung pronunciation o hindi na po magiging malinaw yung recording. Kaya po nagkakaroon po tayo ng adjustment sa mic pala. Pati po hindi po nagkakamali, yun po yung isa po yung sa naging sa concern po ni Jojo, pag yung nagkakamali. Nung isa sa mga nagtanong sa atin kanina kung bakit niya kailangang, yun yung dahilan kung bakit niya kailangang babaan yung level ng mic para maiwasan ang clipping. Then, balik tayo sa akin. Okay po. Questions and clarifications about the topic? Yan. So mga kaboses, you can unmute yourself. Yes po. Kahit siguro mga 2 to 3 questions po mula sa ating mga students about the topic na na-discuss. Hi, sir. Good afternoon. Hello, sir.
Yes po. Ayan. Sir Jojo. Good afternoon po, mga kaboses. So, sir, may question ako. So, sabi niyo po, sa pag-voice recording, hindi tayo mag-rely sa post-processing. So, as much as possible, yung noise cancellation lang po yung tayo. Bigyan natin ng focus. Kalimutan na natin yung mga compressions, yung mga equalizer, mga ganun. So, no need na yun, hindi natin kailangan na. Ano po yun? Mas advanced na topic po yun pagdating po sa setup po overall. Okay. Kapag nilalima pa po natin yung fan, yung pag-setup ng audio, kung ano yung mga procedures na kailangan gawin, yun nga, yung compression, yung equalization ng mga boses ng mga recordings. Ngayon po, hindi po muna natin. Okay. Thank you, sir. And sir, from Poru, sabi niya, paano malalaman kung nag-clip na yung recording? Is it visible from the waveform seen on Audacity? Yes po, magiging visible siya dahil kung nag-record kayo, makikita niyo yung mga waveform, yung kulay blue. Yung clipping, sasagot po siya sa pinakataas ng track. Or pag lumampas po siya sa Z, yeah. Share. Just yeah. Sa part na to, pag nag-clip yan, so normally ang recording ay dapat nasa negative. Pero typically, dapat hindi lalampas ng negative 6 decibels. Negative 6 o limit na yung negative 3 decibels ang level ng inyong audio bago siya mag-clip. Any higher than that, distorted na po yung nagiging distorted na po yung tunog. May downloadable presets po ba available compatible with Audacity? Ano pong presets specifically ang search? Presets po, templates po ba for recording? Yes, sir. Katulad po ng mga reverb, ganun po. Yes po. Kung di po nagkakamali, meron yan. Pero sa ngayon, hindi ko pa na-explore. Sorry po. Sa presets po ng reverb. Tama po ba? Yes, sir. Tama po. Go, Sir Christoph. Yeah, may tanong po si Sir Christoph. You can unmute yourself if you want, sir. Anong applicable dito? Yun po, is there a way for us to... hello? Yes. Yes, ayun. Is there a way for us to parang segregate the sound part na halimbawa nag-video o nag-vlog ako kunwari. Tapos gusto ko ma-edit yung sound nung how I spoke in the video. Ihiwalay natin siya dun sa video and then i-edit dito sa Audacity. Is that possible?
Sa video. Pero kailangan i-separate mo siya by using video editing software na. So, open mo yung video na yung kunyari sa Premiere. And then, o kaya, I think, sorry, mali pala. Open mo siya sa audio editing software, may capability na mag-i-isolate yung audio track, wala sa video track, kunwari, position, then afterwards, i-export mo yung audio track ng video. yes. May nabasa akong chat na from Miss Nicole. Yun, Sir Christoph, kasi actually, ginagawa ko yun sa vlogs ko dati. Kino-convert ko muna yung video to audio. Then, i-open ko siya sa isang editing app. Like, siguro ganito sa Audacity. Ganun. Oh, nice. Thank you po. Very interesting. May gusto lang i-clarify si Sir Paul na hindi niya ata narinig kanina yung how many decibels daw yung maximum. Was it -3 or -5? 6, no? -6, I think. For voice yes, Sir Mark. For voiceovers po, -6 kung boses. Pero kapag sa mastering na, finished product na, maximum po, ang pinakamalakas po ay dapat hindi lalampas ng -3. Wow. Ano po ang sabi po ni Luis? Tanong po ni Luis, ano po ang the best na recording volume level for recording podcast? Yan. Pero po nabanggit po kanina, -6 decibels po pagdating sa recording. All right, mga bosses, do we have any other questions? One last po. Yeah, one more last. Sige. Yun. For the team. You can unmute yourselves, mga kabosses. Don't be shy. Baka sila Sir Rich, no? Kasi sabi natin kanina, yung mga lang. Question and answer. Wag niyo masyado, isipin yun. Kuya Mark, bakit nagkaroon ka bigla ng balbas? Yan po ay dulot na hindi po madalaw ang aking barbero dahil limitado lang po ang aking pwedeng puntahan. Hey, hello. Ayun. Yes, sir. I've got a question. Hi, hello. How are you guys? So, Mark, thank you so much for sharing. Basta, alam mo, sa mga nakikinig to, si Mark, napakagaling yan once, although once or twice lang ako pagpunta ng Creative Voices, but everything that he's done, right? Tapos meron siyang parang interface na pwedeng gamitan. I'm not sure if you're familiar with it. If it does not need a mixer, tapos yung equipment lang yung gagamitin. So, can that still work together with any DAW? So, parang any DAW will work. So, and parang any interface ba will be good enough for microphones na pwedeng bilhin. So, yun lang. So, kasi I want to get my own equipment. Naunahan lang ako ng ECQ, GCQ. Hindi na ako nakalabas nun eh. So, if I'm going to get it from a store, are those simpler interfaces good enough? Para wala nang physical mixer na kailangan. So, what do you think? Yeah. Okay, thank you po kay JC. Now, ang
question po ni Kuya JC, kung tama po pagkakaintindi ko, pwede po bang gamitin ang audio interface kahit po walang mixer para sa mga recording? So, sagot po ay yes. Pwede pong i-directa yung mic sa input ng audio interface. Kasi yung audio interface, siya po yung kukonekta sa computer. Doon po papasok yung recording gamit po ang mga digital audio, mga digital audio workstations. Now, ang rason po kung bakit po tayo nilagay ng mixer bago po tayo pumasok sa audio interface ay para po ma-fine tune pa po yung audio settings ng yung levels ng ating mic. Kanyari po yung mula po sa low frequency to medium frequency and then high frequency at yung mismo level. Doon po tayo mag-fine tune sa mixer, then afterwards yung output ng mixer pupunta po sa audio interface. Tapos yung audio interface, yun po yung kukonekta sa computer. Kung saan po nangyayari ang recording, ang audio recording at ang audio edit. Yun po. Nasagot po ba ang inyong tanong, Kuya JC? Kaya so kasi iniisip ko nang bumili ng Focusrite eh. Either yung kasi may Focusrite yung may eye track. So pwede isalpak na yung iPad doon sa iPad na ako mag-edit ganyan. Tapos marami siya, may Focusrite 2i2, Focusrite Solo 3rd Gen, tapos yung eye track. So ayun lang. So I'm hoping people who have used the product can also share at another forum. Siguro kung ano yung experiences nila using that. Siguro for those who are here, feel free to give me your inputs sa mga nakagamit na. Mark, kung nakagamit ka na rin ng Focusrite, pwede mo lang sa akin kung okay ba siya o ibang brand ba dapat gagamitin ko. Okay na. Kapag po kasi diniretso natin yung mic sa audio interface, wala problema doon. Pero hindi natin matitimpla pa ng gusto yung audio na pumapasok sa microphone. Dahil ang meron lang po sa audio interface ay gain. Ang pag-adjust po ng gain. Tapos po, Kuya JC, sa mga digital audio workstations po or mga DAW, yung mga DAW po, hanap lang po kayo kalimit na lang po kasi sa mga website ng mga DAW, nandun po yung listahan. Kung may listahan po sila, kung alin po yung supported na audio interface. Nice. Thank Mark. Maraming salamat. Wala problema po. Okay, thank you very much. And thank you, Sir JC. Any more questions? Okay, wrap up na tayo. Ayun. Sige, pahabol natin to si Uncle Search. Advisable din po ba ang paggamit ng pop filter or mic filter or VOs? Yes po. Yes. Opo. Sobra po. Kailangan po yan. Para po ma-filter out ang ating mga plosives. Para pa maiwasan po yung pangit po yun. Huwag po natin gawin. Huwag niyo po akong gayahin. Pero kailangan po yung pop filter. Nakakatulong po yun sa pagpapaganda sa overall quality ng video. Okay. Thank you very much. Yeah. Right. Maraming salamat, Sir Mark. So that concludes our basic Audacity webinar, online webinar. Wow, ang dami nating natutunan, Meme K, you know? Yes. Actually, very timely siya, no, Papa? Very timely siya, no, Papa Rich. Kasi nga, di ba, ngayon nakakakuha tayo ng client. Sa bahay lang tayo, hindi tayo makakapunta sa mga studio. So, ayun. Especially kung meron kang account sa Voice Bunny, voices.com, voices123. Meron kasi silang mga parang mga specific na kailangan na quality ng audio nyo. And very helpful yung mga sinabi ni Sir Mark sa atin. Yun, Papa Rich. Ayan po, i-add ko lang po na maglalagay po ako ng link sa chat para po sa complete manual ng Audacity. And since libre po yung software, libre din po yung manual.
Excellent. Yay! Manual na rin kami, mga kaboses. Paano ba yan? Pwede nyo po siyang tignan. Pwede nyo po siyang tignan after ko may lagay sa chat. Sige, alright. Thank you po, Sir Mark. Thank you very much. So, mukhang, kamusta kayo mga kaboses so far? How are you feeling right now? So, we are almost done. Pero syempre, before we finish our webinar, later on, magkakaroon po kami ng closing remarks. So, for now, ikaw, Meme K, how are you feeling right now? Ayun, Papa Rich. Sabi ko nga sa'yo, di ba, wala ako kasing hawak na laptop. Pero, nasusundan ko yung mga na-discuss ni Sir Mark. Kasi, phone lang kasi yung meron ako right now. Pero I'm planning na din na makabili ng laptop soon. Baka next month na. And, ayun, nasusundan ko siya. Actually, kailangan ko talaga siya, no? Kasi minsan, may mga recordings tayo na kailangan i-submit. And, ngayon nga mga kaboses, no, we encourage you all na mag-join sa amin sa The Voice Acting Project. Yes. Papa Rich. So basically, the Voice Acting Project, yun yung tawag ng aming online platform, basically under the Creative Voices Productions. Doon po nagsimula ang karamihan ng aming mga webinars and online shows. So if you have the talent and the skill, please do. We would be more than happy to accept you. Donate your talent, donate your skill. And to know more, please feel free to contact me, Richard Abalos, kung may mga specific kayo na gustong i-donate, i-contribute, whether it is from voiceover, video editing, sound editing, graphic designs, or mismo pag-organize lang ng more on organization, educational design. And if you also want to be an online host, tulad namin ni Meme, yes, we would be more than happy. Kahit yung mag-guest, actually kahit mag-guests lang sa mga aming shows, so we are more than welcome to teach and to mentor you and to guide you to the correct path na gusto ninyo. And be part of our family. Yan. So, ang dami namin dito karamihan na mga familiar faces. So, from Sir Val Escala, nandiyan po si Ma'am Linda. Kamusta po, Ma'am Linda? Hello! How are you to find out? Excited! Yun. So, diba? Hi, Miss Now Linda. that we have the tool, the Audacity tool, mas maganda, mas crisp, mas clear na yung maririnig natin sa ating mga voiceovers. And si Ma'am Linda po is yan. Later on pala, magkakaroon tayo ng show, no? The Voice Acting Night at 8:00 p.m. And iisa po doon si Ma'am Linda as one of our performers. Diba? Wow! Abangan ko yan. Yes. So it's 8:00 on VG8 Radio, mga kaboses. Nandito rin si Ma'am Cheska. Ayan. Cheska Carion. She's gonna be our upcoming din siya for tomorrow. Yes. About the lady's voice. Very pretty talaga to si Miss Cheska. Oh. Hi, Miss Cheska. Ready ka na ba for tomorrow? Yun! Andito rin yan. Dito rin ang mga core group namin. Si Miss Jeng. Yan. Hi, Jeng. Hello, everyone. Rin si Dayan. Tsaka, of course, si Sir Joshua and Sir Jefford. So sa mga gustong mag-aspire or if you have the talent para if you want to contribute to video editing and to graphic designing rather, nandito si Sir Joshua Simeon and Sir Jefford, one of our top designers and video editors sa the Voice Acting Project. High class 100%. Napakaganda po ng mga video ng kanilang mga pinoproduce na videos. Yes. Top notch. So if you want to learn more or if you want to contribute, feel free to contact them or kami. Kami ni Meme K or ako, Yes. Richard Abalos. So sino pa? So andito rin si Miss Diane Claire, tsaka si Sir Dave Tabifranca. Ayan, mga na rin namin, mga of course, si Miss Tony M. Tony M. Jordan, yan. She's gonna be one of our backstage hosts na rin later on. And si Kuya Paz.
And of course, Kuya Ayun, si Paz, Kuya Paz, ang ating voice builder. mentor. Mhm. Yes, kaka-birthday lang po ni Kuya Paz last Thursday. Thank you everyone. Salamat. Mark, good job. Sobrang galing. Thank you. Salamat sa sa naituro mo. Grabe. Let me tell you this. Kahit ako, ang dami ko natutunan. May notes ako. Ako din, sir. Turo ni Kuya Paz yan. Always on notes. Dami kong nasulat. Diba? All right. And All right. So I think this is the proper time to give the closing remarks. Pero hindi po kami ang gagawa nun, but it's going to be from one of our very own mentors, mga kaboses. So I would like to proudly introduce, ladies and gentlemen, mga kaboses, from the Creative Voices Productions and Voice Acting Project, our next speaker. Siya na po ang the one and only. Ito na po, mga kaboses. I would like to introduce the voice master of the Philippines, the founder of the Creative Voices Productions, and the brains behind the Voice Acting Project. So without further ado, nandito na po, mga kaboses. Please help me introduce the one and only voice master, Sir Pocholo de Leon Gonzalez. Alright, medyo mahina ata ang audio natin, mga kaboses. So while we wait for Sir Choi, ito na po, ang nakikita niyo po, yan na po ang visuals ni Sir Pocholo. Ayan. And here we go, Sir Choi. Magandang hapon po. Yes, hello. Yon, yes, loud and clear, sir. Loud and clear. Hi, great day, everyone. Great day. Ayan, first of all, I would like to say congratulations, of course, the Voice Acting Project and Voice from Home program, especially to our speaker, Mr. I call him the auditor, the audio editor. Mr. Mark Mayo, palakpakan natin siya. I'm so proud of my brother. A week ago, actually, I just thought of creating this kind of webinar na wala namang gumagawa maliban sa atin dahil, as you know, people will never, especially the talents, will never share their skills and talents. Lalo na ang iisipin nila, syempre, parang kalaban tayong lahat. Parang sa panahon ngayon, you know, there's only one word na dapat niyong tandaan. Synergy. 3 words: synergy, convergence, and cooperation. Okay? And that's what we are actually doing here in Creative Voices Productions, especially yung aming grupong The Voice Acting Project. And I believe half of this webinar people are from our group. Mga ano na to eh. Ang tawag ko dito, mga seminarista. Ngayon, ang tawag dyan ngayon, webinarista. Kasi wala nang seminar ngayon na live. Ngayon, we will call ourselves webinarista. Laging uma-attend sa webinar. Okay? So, I just want to say na sobrang proud ako sa inyong lahat. Little that I know na yung dream ko na, alam mo yun, magkaroon ng isang community, isang kumbaga support group na talagang literal na magtutulungan, lalaki ng ganito. Because at the end of the day, we create a culture of sharing, giving, loving, and caring, and destroy the culture of selfishness, greediness, and ungratefulness. Yan po ang sumisira sa tao at sa ating lipunan, yung pagiging makasarili at
swapang at madamot, no? Dito we create a culture of literally giving because we are a blessing to each other at naniniwala ako lahat tayo ay may angking galing. Hindi mo man natutuklasan pa ngayon nandito kami para matuklasan mo kung ano yung galing mo kasi wala ka namang venue para ma-express mo yung galing at talino mo ngayon Wag mo lang sarilinin at wag kang maging madamot. Yan lang ang sikreto. O sa ngayon, gusto ko rin ipaalam sa inyo na napakaraming project na darating. Unang-una, this coming June, no? The third week of June, I'm going to start the very first. Even I'm teaching for the past 15 years, 80% po ng mga voice talent sa Pilipinas, and I claim galing sa Creative Voices. At I have proven track record. Kasi wala namang school for voice acting. And even yung mga nagsusulputang mga kung ano ng voice acting school, karamihan po yan ay galing din sa akin yung mga taong yan. So, ibig sabihin na isa sila sa mga nagtutupad ng aking vision to be the leading, to make the Philippines, no, the center of voiceover excellence in Asia. Alam niyo, when you create vision, dapat kahit kalaban mo, kahit yung mga ayaw sa'yo, nakikinabang. Ganun po tayo dapat kalawak at kabait para, kumbaga, ultimo mga kalaban mo, yung mga ayaw sa'yo, nakikinabang doon sa ginagawa mo. No? And first of all, yun nga yung aking Certified Voice Artist Program. No? At ako lang po ang may karapatang magbigay talaga ng certification dahil ako lang naman ang voice artist na may libro na nanalo ng award na ginagamit sa mga eskwelahan at nagsulat din ng isang chapter sa Art of Voice Acting ni James Alberger, which is yung The Art of Voice Acting. Yan po yung tinatawag na the Bible of Voice Acting sa buong mundo. At aside from that, syempre, I'm the founder of Philippine Center for Voice Acting, now called Voice Acting Academy Philippines, which produce almost 80%, no, ng mga bagong voice talent, even DJ, broadcaster, reporter. And aside from that, I am the founder of Creative Voices Productions, which is sobrang pag nag-Google ka, pag naghanap ka ng voice talent, Creative Voices lagi ang number one. And right now, since today is, kumbaga 2020 na ngayon, di ba? May 30, 2020. So this year will be our 15th anniversary. So I want to make this with a bang, no? Lahat dapat makikinabang. Hello, narinig niyo ba ako? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. So sabi nga, with a bang, Loud and dapat clear, makikinabang. Kasi sa ngayon, sa dami ng natulungan ko na, and I all have their testimonies and videos na to prove that, but I have to recreate. Kumbaga, let's restart everything now. Recreate natin yung sarili natin because at the end of the day, tapos na yung panahon ng mga dati. No, yung mga sinasabing the so-called veterans. Oh yeah, they are veterans. I respect them as a veteran. Pero at the end of the day, maraming bago na gustong makapasok na hindi nila pinapasok At may mga sumisikat ngayon na datihan na hindi naman din kayo matutulungan. Oh, magaling. Humanga na lang kayo sa galing nila, wag na lang sa tao. No? Kasi hindi naman kayo matutulungan ng mga yan Pero kami dito sa Creative Voices, dito sa Voice Acting Project, matutulungan namin kayo sa pamamagitan ng pagtulong nyo rin sa amin para makatulong sa iba. Yan ang sikreto namin nila, Kuya Paz. And bottom line, let's restart. Sabi ko nga, kailangan bumaba ako, kailangan magsimula uli ako para lahat tayo magsimulang muli, para lahat tayo sabay-sabay na aangat at aakyat. Okay? Malinaw ba yan, Miss Jeng Jeng? Miss Memeke? Yan. Yes, sir. So, ako, sa dami Yes na, yes. webinar na libre, no, nakakahiya naman sa Creative Voices kasi hindi na siya kumikita. For the past 15 years, kumikita yan kasi 10,000 per tao. Imagine mo, magbabayad ka ng 10,000 para lang makasali sa workshop namin. Alam yan nila The Rich Voice, no? Si Mr. Richard Abalos. Nagbayad po yan ng 10,000. Tama ba, Brother Richard? Copy, sir. Yes. Just to be part of this workshop. But now, we're giving it... Actually, this is not for free.
Okay, remember this, nothing is free. You know why? Because someone paid for it. And I did paid for it. Oo, binayaran ko sarili ko, binayaran ko yung... Siyempre, hindi naman magiging, kumbaga, makatotohanan na to at hindi ito mangyayari kung hindi rin ako nag-effort. Siyempre, hindi rin libre itong Zoom na to. Di ba? May bayad to eh. Kung walang bayad to, 40 minutes pa lang, nakat na tayo. And even we are airing live on my YouTube channel, The Voice Master. Why? Because I want to share this. It's the first time that a Filipino talk about how to use Audacity. Why Audacity? Bakit hindi Adobe Audition or yung Pro Tools? Alam nyo, yabang na lang yung nagpo-Pro Tools. Hindi naman natin kailangan yan eh. Yung Audition okay lang yan, kaya lang may bayad din yan eh. Ito libre. Parehas lang yan. Bottom line, pantay-pantay na lang ngayon. Ang mga recording studio, wala na, patay na. Bakit? Ako, ang dami kong inquiries ngayon sa Creative Voices, sa CreativSounds, hindi namin tinatanggap. Malay namin kung may virus yung magre-recording. Di ba? Nakakatakot. Ibig sabihin, hindi sa tumatanggi kami sa grasya, pero nag-iingat lang kami na baka mahawa kami kung sino man yung magre-recording. Hindi naman namin alam kung saan siya galing at hindi naman namin siya kilala. So sabi ko, it's time for us to help, to teach people, because at the end of the day, we set the standard. We help people, no? We help them to become what they want. Especially, maraming gusto maging voice talent. And my book, actually, halos sold out na. Especially, the voice acting project pa lang, sila na yung nakaubos na. Hindi ko alam kung yung publisher meron pa. Pero don't worry, I have the ebook. You can buy the ebook from me. But bottom line, that book is the Bible of voice acting in the Philippines. And it will help you a lot, trust me. Because during the time I'm starting, no one helped me. Wala pong tumulong sa akin kung paano mag-edit na yan, paano ba tong gawin na to. Kasi during that time, wala pang mga digital. Alam niyo tinatawag na yung mga reel, yung mga parang cassette tape noon na malalaki. Tapos in-splice pag nagkamali ka. Nako. At napakamahal na mga recording time noong araw. Ngayon, everyone can become a voice artist. Okay, bakit hindi voice talent ang tawag ko? Malaki ang difference niya. Na voice talent, do voiceover, work for money. And for money, and for money. Yan, mga pera-pera lang talaga ang gusto niyan. Kaya voice talent. What is a voice artist? A voice artist do voiceover work for passion, for the art, and for the craft. Ayan. So, ako 80% ng ginagawa kong voiceover, mga kaboses, no? Walang bayad. Bakit? Bakit ko naman sisingilin kung wala naman din pambayad? Especially ngayong yung mga nangyari sa COVID. And thanks to my former student, now sobrang sikat na si Voiceover Flowers, Kathleen Sone, which is mamaya, guest ko siya sa The Voice Master Show. We help a lot of people, mga local government, mga boses namin na kumbaga literal umiere dun sa area nila, dun sa lugar nila. Libre yon. At ilan sa mga member namin, especially si Kuya Paz, libre din niyang binigay yung boses niya. Wag kayong manghinayang na ibigay yung binigay din naman sa inyo. Hindi naman sa inyo yan talento nyo, hindi naman din galing sa inyo yung boses. Galing yan sa Diyos. No, yan ay binigay sa atin para ipamahagi, i-share, no? I-bless ang iba. Ang boses mo, tanda mo to our voice is a gift from God and it's how we use it that is our gift back to God. Always remember that. And that's from Puchology, the Voice Master. Ako ang nag-coin yan, mga kaboses. No? You know, bottom line, we will just pass by in this world. This is our generation. So do something great that your future self will thank you for and the future generation will thank you for. Hindi lang yung future self mo. Dapat yung mga tao din na natulungan mo, dumaan sa buhay mo, yung mga na-meet mo, they will thank you because of what you have done for them. Always remember that. It's not what you know, but it's what you do with what you know. Aanhin mo naman yung alam mo. Hindi mo naman na i-share sa iba. No? It's not how much you know, but it's, you know, at the end of the day, it's how much you care. People doesn't know how much you know until they know how much you care. It's all about the caring, loving, sharing, giving. All right?
And that's the most important part of this webinar. We're not giving it for free just because we want to do it for free. I know there's a lot of people na hindi pa nakakapanood. That's why I put it on my YouTube channel. Kasi walang ganito sa YouTube na Tagalog. May mga English. Pero the point is, after the webinar, wala na kayo. Is cut na yan. Here, right after our webinar, you will become part of our team. And that's the voice acting project team led by Richard Abalos himself. He's also the station program manager of VG8 Radio, which is it's a online radio that inspire, inform, involve, and empower the Filipino people. Focus lang po tayo sa mga Pinoy. Hindi naman natin kailangan na lumabas sa Pilipinas dahil dito pa lang ang dami nating problemang kailangang isolve, no? Especially now, alam niyo naman, deceptive governance. Wala na kayong mag-isip kung ano ibig sabihin ng deceptive governance. But bottom line, focus na lang tayo sa kaya nating kontrolin. Hindi naman natin kayang kontrolin yung gobyerno. Hindi naman natin kayang kontrolin yung mga tao sa labas. Kontrolin natin sarili natin. And with our help, with the Voice Acting Project and the Voice from Home program, okay, ulitin ko, ano nga ba yung Voice from Home program? Simple lang. Parang work from home. So ngayon, voice from home. So ibig sabihin, sa bahay, alam niyo, isa sa mga vision ko, kahit nasa bundok ka, basta may recording ka, kahit cellphone, pwede ka magpadala. Lahat ng mga aspiring voice artists, bigyan ng pagkakataon. Isa sa mga hinahangaan ko talaga is si Mr. Don Nelson, no? Na taga Mindanao. He's really good. He's better than me in doing voice acting. But no one actually gives him that opportunity na makilala. Until I've met him, until lahat ng mga video niya gusto kong i-share kasi mabait yung tao at magaling, no? Nahanga ako, bihira akong humanga sa ibang voice talent since I am the voice master. But, you know, tinatanggap ko kapag mas talagang alam kong magaling sa akin. Pero sisiguraduhin kong mabuting tao ka bago kita in-recognize. Sabi ko nga, hangaan nyo na lang yung talento, wag yung tao. Kasi maraming lumalabas dyan ng mga video. O magagaling, hindi naman issue yung galing kasi ilang taon na nilang ginagawa yan. Pero ang tanong, sino ba yung napagaling nila sa tagal nila na yun? Ngayon lang naman pumalo yung mga video-video. Di ba? Eh, mas marami pang magaling sa atin na mga video dyan eh. Hindi lang nakikita. Oh, merong pinalabas, kaboses daw nung reporter. Eh, mas kaboses ng tao namin yun. Sinulat ko yun eh. Pinost ko. Tingnan nyo yung YouTube channel ko, The Voice Master. Yung mas kaboses. Oh, alam nyo na, ayoko nang bagitin yung reporter. Pero, minsan, ultimong mga reaction ng tao, hindi matanggap eh. Ang layo daw ng boses. Pero hindi, that's not the issue. The issue is, ito bang mga taong to natulungan kayo? Ito ba mga tao to na nadala kayo sa mga gusto nyo? Do they fulfill your dreams to become a voice artist? And if not, forget it. We're here to help you. No? At we're here to help you, but you have to help yourself first. You have to help us help you. Huh? All you have to do is to believe in yourself because we believe in you. Hindi ka naman magtatagal ng ganito katagal dito sa webinar na to kung hindi ka naniniwala sa amin eh. Pero mas naniniwala ako sa'yo. Mas naniniwala kami sa'yo kasi nagstay ka. Tandaan nyo, maraming tao, interesado, maraming may gusto. Pero ang tanong, nagstay ba sila? Parang pag-ibig yan eh. Diba? Gusto mo, gusto ka. Pero nagstay ba kayo sa isa't isa? Hindi. Diba? Sorry. Hindi kayo magiging kayo. At hindi kailanman kayo magiging kayo kasi hindi kayo nagstay. Ganon din sa passion natin. We have to stay with our heart. We have to stay with our passion. Because our passion becomes a purpose when you do it for other people. Passion is what you love to do. But purpose is doing what you love for other people. Always remember that. Huh? That's the big difference between a passion and a purpose. Okay? Doing what you love for other people. That makes it purpose. Sa Tagalog, ang purpose, silbi. Ano bang meron kang talento na makikinabang yung iba? Ano bang silbi ng talento mo nang binigay sa yung kapangyarihan ng Diyos, ng talento na binigay ng Diyos at ang gift na binigay sa iyo para maitulong mo sa iba? Yan. At alam ko yan. Kaya kahit nitong quarantine, sobrang
nag-enjoy ako. Kasi puro webinar. Linggo-linggo ha. Take note. Linggo-linggo kaming may webinar. Literal. Siguro mahigit 10 na kasama na ibang mga programs namin. No? Kasama na rin yung mga online shows namin. Well, at the end of the day, walang kwenta tong pinaggagawa natin yung mahigit 4 na oras na webinar na to kung hindi rin tayo magkakaroon ng pagkakataong magkapagtrabaho or gawin ito o solohin mo yun ang ginagawa mo. Kasi hindi rin ma-appreciate yung gagawin mo eh. Unlike dito sa amin meron akong ginawa yung tuloy ang kwento. Take note, that video was actually done mostly by mga amateur. Ito ang magtaka ka, may mga grupo dyan ng mga voice talent, ba't hindi na naisip yun? Minsan nakakatawa pa, gagayahin yung webinar namin. Tatapatan pa yung oras namin. Pero Inglisan sila ng Inglisan, wala naman nakakaintindi. Di ba? Sige lang, tuloy nyo yan. May market kayo, mga Inglesero. Ang market ko, Pilipino. Mga ordinaryong Pilipino na walang naniniwala at walang nagtitiwala. Ako naniniwala sa'yo kahit di kita kilala. Lahat sila hindi ko kilala. Ang kilala ko lang dito, si Meme Kay, si Richard, saka si Danes personally. The rest, hindi ko kayo kilala. Pero naniniwala ako at nagtitiwala sa inyo. So kung ikaw, feeling mo nag-iisa ka, tapos na yung panahon na nag-iisa ka, nandito ako, nandito kami, nandito si Kuya Paz. We're going to help you. But always remember, don't do it just for yourself. Do it for other people. But you cannot give what you don't have. So that's why we will give you something first so that you can share. It's just like light. Ang apoy, yan nagsisimula sa isa lang yan. Lahat tayo may dalang kandila. Pero kahit anong dami ng kandila mo, kung hindi yan papasahan o hindi ka papasahan ng apoy, hindi yan magniningas at hindi yan magliliyab. Ibig sabihin, kung nasa dilim tayo, kahit ng laki-laki ng sulo mo, may sulo man, kapag hindi kita pinasahan ng ilaw o ng apoy, hindi yan magliliwanag. Hindi ka makikita. Dito, lahat tayo bibigyan natin ng liwanag ang bawat isa. Ha? At para mas mabigyan din ng kaliwanagan kung anong meron sa'yo. Kasi kapag ikaw ay may liwanag, ikaw ay makikita. Marami po tayong gagawin sa future. Either you stay or not, it's okay. Wala naman pong pilitan dito. Pero ang pinaka-importante, kung ano yung ginagawa natin ngayon. No? Hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos itong crisis na to, ang pandemic na to. Pero alam mo, pag meron kang ginagawa ngayon na gusto mo, hindi mo mararamdaman yan eh. Not unless wala ka talagang pagkain. Gutom ang mararamdaman mo. Pero dito, hindi ka naman magkakaroon siguro ng internet at access sa kung wala kang pagkain. No? Unahin mo muna siyempre pagkain. This is not just the new normal. This is the next normal and the future normal. Wag nating hayaang sumunod lang tayo doon sa kinreate ng iba. Tapos na yun, nag-flatten na yung curve. Hindi ng virus, pero ng opportunity. It is flattened by this virus. Wala na ditong, marami na akong na-voiceover. So ano ngayon? Wala akong pakialam. I am very good in English. Wala akong pakialam. Ang tanong, yan bang talento mo na itutulong mo yan sa iba ngayon kahit walang bayad? Kung hindi, wala kang kwenta, wala kang silbi. Di ba? Dahil alam ko sa sarili ko, alam namin sa sarili namin na ang ginagawa namin ay para makatulong sa nakararami. Especially, itong ginawa naming tuloy ang buhay at tuloy-tuloy din ang gagawin namin. Dahil naniniwala ko, bawat isang membro ng The Voice Acting Project ay merong sariling kwentong may kwenta na i-share niya sa iba. Katulad ni Ma'am Linda. Mamaya, panoorin nyo. Lahat tayo may galing. Karamihan sa inyo gusto maging voice talent, dubber, broadcaster, reporter, o motivational speaker.
kaboses, no? We call you kaboses na, hindi kapamilya, kapuso, kapatid. Kasi yan, medyo may palakasan system sa mga ganyang pangalan eh. Kung hindi mo kapamilya, sorry ka na lang, di ba? Kung hindi mo kapatid, sorry ka na lang. Kung hindi mo kapuso, sorry ka na lang. Pero pag kaboses mo, lahat tayo merong oportunidad na magsalita. Pero maraming tao may boses pero walang naririnig. So yun ang maganda. We give voice to the people, to the unheard people. Okay? Kayo yun. Unheard kayo. So bibigyan namin kayo ng boses ni Richard because he is the rich voice, the voice of unheard. Ang ganda ng branding niya. We will create your personal brand here as long as you are true. Huwag kang madamot at huwag kang makasarili. At huwag yung pang sariling interest mo lang ang uunahin mo dahil lalabas ang totoo. Dahil marami nang dumaan sa buhay ko. Alam naman natin yan. People will always loyal to the need, not to the relationship. So when the need changes, so as their loyalty. But you have to be loyal, not to the person, but to the relationship. Always remember, be loyal to the relationship. Hindi yung dahil lang hindi mo nakuha yung gusto mo. O kaya may gusto ka lang makuha, nakuha mo na. Nung nakuha mo na, kinalimutan mo na yung tumulong sa'yo. Marami po tayong gagawin, mga kaboses. All you have to do is to stay. Okay? Stay and share and bless others. Once again, congratulations, Mr. Mark Mayo, the audio editor. Mr. Richard Abalos, Meme K, Catherine, Jeng, Mitch, and the rest of the Creative Voices Productions online team. Kuya Paz Danes, grabe. You know, kapag totoo ka naman, mararamdaman ng tao yan eh. Also to JC Garcia, my partner, my co-founder in the Microphone Club. I love this person so much. So anyone who wants to say something, sige, gusto kong bago ko magtuluyang magpaalam, let's hear it from our participants. Kasi since it's 5 minutes before 4 o'clock, I want to hear from the Kuya Paz, can you facilitate? Let's hear from those people na hindi pa natin nakakasama. Because half of our webinar participants, mga member na natin. Okay? Can you show yourself, brother? Yes, sabi ko lang, I love you. May papasok. Love you na rin ako. Oh, love you too, bro. Ganyan kami ka-bromance. Okay. Ano na? Oh, pass. Balik ko na sa'yo. Richard. Let's hear from those people na bago lang. Oh, try mga kaboses, lalo na yung mga newcomers natin dyan. You know, feel free to speak up, you know, mga testimonials. So, sino bang mga Ako po ay volunteer myself. Yon, Sir Mark. Maraming salamat po sa Creative Voices, sa CreativSounds Studios, kay Sir Pocholo de Leon Gonzalez, ang nag-iisang voice master ng Pilipinas. Shoutout po kay Ate Kathleen Sone at kay Ate Biwi sa pagbigay po ng mga testimony nila. Napakalaking tulong po. At sa voice acting project, welcome to the team. Good luck po. Good luck po sa inyong mga kaboses. At looking forward to working with you in the studio kapag bumuti na po ang kalagayan. Thank you very much. All right, yon. Maraming salamat, Sir Mark Mayo, sa inyong hayag. And like he said, you know, donate your talent, volunteer your skill. You know, kami naman sa voice acting project, we are looking for talented and skillful people to be able to contribute sa aming mga upcoming projects. For now, it's just, we're purely on a voluntary basis. Pero once we grow, kung kami nag-grow na, one way or the other, sana eventually matikman na natin ang once upon a time, the seed that we planted, magiging bunga na siya ng puno. So,
If you want to join us, let's work hard together para to turn that seed into a wonderful tree full of fruit, so that each and every one of us will be able to taste the fruits of our labor. So the voice acting project po. Yan. So sino pa pong gusto any testimonials? Lalo ni mga baguhan, don't be shy. Sige lang. Sino bang pwede nating tawagan? Actually, this is one of the good ways na nga for the for the new ones to share their talent. So maraming salamat ulit kay Joy for setting this up for everybody. So maraming ang mga webinars na lumabas. So we are totally appreciative of all the things that you've been sharing to many. Actually, makakatulong na rin ng mga ganitong medium, especially if we are pushing for online learning, distance learning sa mga estudyante. So tayo mga kayang magsalita, tayong kayang magbasa, na maiintindihan ng lahat, gamitin natin ang mga talento natin para, halimbawa, textbook. Gawin mong parang make it into a talking textbook na may parang explanation na rin. So it's like a student listening to a teacher, na ipa-playback na lang nila. So there are so many ways that we can use our voices, and right now we have the power and the capacity to help reach out to many students out there who may have their cell phones with them but not their classrooms. But once they have the right venue, the right channel, like the right YouTube channel to learn from, so let's make it happen. So sama-sama tayo, we are all one in this together. And let's use our voices to not only enrich ourselves, but also enrich the learning of the student populace. Yan. So, yun lang para sa akin. Bro Richard. Thank you very much. Hello. Yes. Ituloy ko Hello na. na rin. Yes, Kuya Paz. Yes, Sir Dennis. Hindi, tuloy ko lang. I just want to agree 100% with JC. Mga kapatid, ito po ay founder ng Microphone Club, and kami na po nagsasalita sa inyo. We are imploring you and we're encouraging you to speak out. And alam ko, dalawa lang yan. Either you feel nervous or you feel excited. But both of those two items and attitude is the same feeling. It's the same feeling. Either you feel nervous or you feel excited. Dapat mamili kayo. So dapat isipin nyo maging excited kayo for this opportunity. Speak out. There's nothing wrong with making mistakes if that's what you're thinking about. But you might have ideas. You might want to be involved with a lot of things in this industry of voice acting. So why not get into it? Share something. Kasi alam nyo, kakaunti na lang ang mga opportunities na ganito. And for those people that you are listening right now, Memeke, Richard Abalos, and for some of you guys here, nagsimula lang din yan sa tahimik sa Zoom. But when they started speaking out, somebody heard them, and now they're getting their own shows. Now they're getting voiceover projects. They're creating their own webinars. There's a lot of shows coming in right now. So I'm just letting you know that voice it out, no? Kasi yun talaga ang lakasan ng loob ito. And then we will help you out, no? And we will be here to support you. And I'm speaking in behalf of being, at wala palang video ko, never mind, result ito ng kami ang naging natulungan din, and now we're sharing it to a lot of you guys. So speak out. Nagsasalita ako because I'm gonna have another webinar at 4 p.m. So thank you, Sir Joy. Thank you, JC. Please, pakinggan niyo po kami ni JC, ni Sir Joy. We are letting you know this is a good opportunity for all of you guys. So speak out. God bless po sa inyo. Richard and Memeke, awesome hosts. Sir. Thank you so much. Auditor. Mark, I miss you, bro. We'll see each other again.